May mga tanong kung bakit labis na nabibighani ang mga tao sa sandata. Ang mga buhay ba na nasasawi dahil dito ang nagpapaganda sa isang espada? O ang kagandahang yun mismo ang kumikitil? Kahit namamatay ang mga tao, nananatili ang mga sandata, at balang araw, maghahari ang mga sandata sa buhay ng tao. Nagsisimula ang kwento sa disyerto. Isang grupo ng mga mersenaryo ang inupahan upang hanapin ang espada ng demonyo na si Zolwan. Ayon sa alamat, sino man ang magmay-ari nito ay magkakamit ng napakalaking kapangyarihan. Sina Leia Ikijo at Miura ay dumating sa ngalan ng Shoshidai Organization upang bawiin si Zolwan. Ang espadang ito ay nakatayo sa itaas ng lahat ng iba pang maalamat na sandata, sapagkat ito ay nilikha mula sa dugo ng 1,000 demonyo. Binalaan ni Ikiho si Miura na maging maingat, dahil kung hahayaan niyang balaniin siya ng espada, isang demonyo ang sesepien sa kanyang katawan. Ayaw ni Ikiho na maging ang 1,000 at unang demonyo si Miura. Ang alamat ni Zoljuan ay nagsimula pa noong panahon ng Roma, kaya halos 2,000 taon na ito. Sa mga panahong yun, isang hukbo ng mga barbaro ang sumalakay sa isang maliit na nayon sa labas ng imperyo ng Roma. Walang panlaban ang mga taga-nayon at mabilis na nalipol ng mga mananakop. Ang mga pari ng nayon ay desperadong nakiusap sa mga Diyos para sa kaligtasan, ngunit ang langit ay nagbingi-bingihan, kaya lumapit sila sa mga demonyo. Isinakripisyo nila ang mga tupa ng nayon at nanalangin sa harap ng mga puwersa ng kadiliman. Sinagot ng demonyo ang kanilang mga panalangin at nagpadala ng isang nag-iisang kabalyero. Ang sandata na hawak ng kabalyerong ito ay walang iba kundi si Zoljuan. Nang hugatin ng kabalyero ang espada mula sa kaluban nito, sabi nila, umungol ito tulad ng isang mabangis na hayop. Ang labanan ay natapos sa isang iglap. Ang demonyong aura na nagmumula kay Zoljuan ay pinabagsak ang pangkat ng mga barbaro. Pinagsalamatan ng mga taga-nayon ang kabalyero, ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Hindi sila nanalangin sa mga Diyos kundi sa isang demonyo. Ang kabalyerong yun ay hindi dumating upang iligtas ang kanilang nayon kundi upang lipulin ang lahat ng may buhay. Bagamat ang alamat ay nagdulot sa kanila ng labis na pangamba, ang paghahanap kay Zoljuan ang trabaho ng grupong ito, kaya nagpatuloy sila. Hindi nagtagal, nahukay nila ang isang silid-libingan na kahawig ng isang musoleo. Ang liwanag ay lamagos sa mga bitak sa pader sa unahan. Nang makalusot sila, natuklasan nila kung ano ang nasa loob, si Zoljuan. Sa mismong sandaling yon, dumating sina Seiya at Miura sakay ng sasakyang panghimpapawid kasama ang isang pulutong na kumpleto sa armas. Nagpaputok ng babala ang mga lalaki sa loob, hinihingi ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nagpakita ng takot si Miura at nagpakilala bilang mga ahente ng Shashadi, ang organisasyong namamahala sa mga maalamat na sandata. Inutusan niya ang kabilang grupo na ibigay si Zoljuan, ngunit tumanggi silang sumunod at agad gumamit ng dahas. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan, palihim na umalis ang pinuno upang kunin ang espada. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, ganap na lumukab sa kanya ang malademonyong enerhiya ng espada, at nawalan siya ng ganap na pagpipigil sa sarili. Naayos na ang sitwasyon sa labas, at mabilis na pumasok ang isang armadong grupo upang hanapin si Zoljuan, ngunit isa-isa silang naging biktima ng espada. Walang pagpipilian si Ikiho kundi gumamit ng kinakailangang matinding hakbang upang mabawi ito. Kinuha ni Miura ang espada, isinara ito sa isang ligtas na lalagyan, at natapos ang misyon. Bumalik sila sa punong tanggapan ng organisasyon, isang lugar na naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga maalamat na espada. Sa liwanag na sumasalamin sa talam, halos makita niya ang mga mukha ng mga nasawi dahil sa espada, at iyon ang nagbigay dito ng nakamamanghang ganda. Sa natapos na misyon, kinailangan ni Ikiho na bumalik sa kanyang hibernation pod, at malamang ay mahaba ang pagtulog na ito. Matapos umalis si Seiya, nakatayo si Miura habang nakatitig kay Zoljuan, isang kakaibang ngiti ang gumagapang sa ang mukha niya. Nang gabing yun, ipinagpatuloy ng mga ahente ng Shoshida ang kanilang trabaho sa pangungulekta ng mga maalamat na sandata mula sa iba. Isang sandata ang biglang nagliyab, nilamon ng apoy ang isang buong barko sa dagat. Samantala, nagsimulang makarinig si Miura ng boses na tumatawag sa kanya sa loob ng kanyang ulo, na pinaniniwalaan niyang si Zoljuan yun. Bumalik siya sa silid-imbakan at inalis ang espada mula sa nakasarang lalagyan nito.
Ang mga naunang takot ni Ichigo ay naging katotohanan. Pagdating ng iba, kontrolado na ng espada si Miura, at nananalanta siya sa sinumang makita. Sa ibang dako, umuwi si Takashi sa kanyang buntis na asawang si Wakaba. Sa isa pang buwan, magiging magulang na sila. Dahil napagdesisyonan nilang panatilihing sorpresa ang kasarian ng sanggol hanggang sa kapanganakan nito, bumili si Takashi ng mga regalo para sa kapwa batang lalaki at babae. Sa ibang lugar, muling nanabik sa pagkitil ng buhay ang espadang si Shiryu. Isinagawa ng mga monghe roon ang ritual na hama upang linisin ang layunin ni Shiryu na kumitil ng buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang sakripisyo ng dugo ay nilamon ng madilim na enerhiya ng espada. Naganap ang isa pang madugong trahedya. Kahit na, nanatiling hindi nasisiyahan ang pagnanais ni Shiryu na kumitil ng buhay. Inudyukan nito ang tagapagdala nito sa lungsod upang ipagpatuloy ang pagkitil ng buhay. Sumapit ang trahedya nang maging biktima sina Takashi at Wakaba dahil sa malupit na pagkakataon. Pinatay si Takashi. Nakaligtas si Wakaba, ngunit dahil nasaksihan niya ang lahat sa sarili niyang mga mata, nilamon siya ng matinding galit. Tinitigin niya ng masama ang espadachin na may mga matang nagliliyab sa galit. Biglang nagkamalay muli ang espadachin at nang makita kung gaano karaming tao ang kanyang napatay, ay labis siyang dinaklot ng takot at gulat. Ang espada na si Shiryu ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa lupa. Dinampot ito ni Wakaba at winakasan ang kanyang buhay. Nang dumating ang pulis sa pinangyarihan ng massacre, tumakas si Wakaba sa takot patungo sa isang madilim na sulok. Di naglaon, kinontrol din siya ni Shiryu. Hinihimok siyang maghanap ng mas maraming dugo. Ngunit nang akmang susugod siya sa isang inang may hawak na maliit na bata, nabalik ang kanyang katinoan at tumakas siya. Ninanais niyang bitawan ang espada mula sa kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Napalibutan si Miro sa isang tulay. Tinawag siya ni Shoshidai upang iwanan ang Zultuin at sumuko, ngunit nagbago na siya sa isang busoma at pinawalang saysay ang kanilang mga tangke nang walang pag-aalinlangan. Nang mag-utos si Shoshidai ng pag-atake sa Zultuin, dumating si Flamberge at nag-api ang natitirang 2 tangke kasama ang mga nakaligtas na sundalo. Ang 2 espada ay walang tigil na nagtawagan. Umiiral sila upang lumaban lamang at maghanap ng lalong malalakas na kaaway, kapwa nagbago at inilunsad sa labanan laban sa isa't isa. Kinuha ni Zultuin ang tagumpay at umalis ng matagumpay. Si Wakaba, na ayaw maging mamamatay tao, ay nanganak sa kanyang anak at pagkatapos ay nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. May isang lalaking nakatuklas sa sanggol na mahigpit na nakakapit sa espada, na parabang kumakapit sa buhay mismo. Ang batang yun ay si Gai Ogata. Lumipas ang panahon, at pinalaki si Gai ni Amon kasama si Seika, na nagtatrabaho sa pandayan ng matanda. Ngayon, nagpunta si Seika sa eskwela gaya ng dati, ngunit sa buong klase niya ay hindi siya makapag-focus. Ang isip niya ay napuno lang ng mga iniisip tungkol kay Gai. Nang dumating ang break time, inaya siya ng kanyang mga kaibigan na kumain ng tanghalian sa labas. Inaya rin nila siyang sumama sa kanila sa isang bagong karaokehan na bagong bukas lang malapit sa istasyon ng tren pagkatapos ng klase, ngunit mahiyain siyang tumanggi. Kanina, nakatanggap si Seika ng pagtatapat mula kay Ishii, ngunit tinanggihan niya ito, na sinabing wala lang siyang panahon para sa isang relasyon. Si Ishii ang kapitan ng soccer team, gwapo, nangunguna sa klase, ang pangarap na lalaki. Bawat babae sa paaralan, at ang katotohanan na tinanggihan siya ni Seika ay halos ikabaliw ng kanyang mga kaibigan. Inakala nilang nawawala na siya sa sarili. Ang magawa lang ni Seika ay tumawa at humingi ng paumanhin. Sa biyahe pa uwi sa bus, tila may dinadala siyang hindi mas ambet na damdamin na hindi pa niya mailagay sa mga salita. Pagbaba pa lang niya ng bus, nakasalubong niya si Tatsumi, na abala sa paggawa ng mga utos para sa ama ni Seika, ang kanyang amo. Sa pagbalik nila, nakasalubong nila si Gai. Gusto siyang kausapin ni Seika, ngunit mabilis itong umalis para magputol ng uling. Iniwan ni Seika si Tatsumi at nagmadali siyang sumunod kay Gai. Nagpasalamat siya sa pagliligtas niya sa kanya, dahil wala siyang maisip na pag-usapan nila ni Tatsumi. Sinubukan niyang imbitahan si Gai sa karaokehan na nabanggit ng kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi ito, sinabing may trabaho. Nainis si Seika dahil laging abala si Gai sa trabaho at hindi kailanman lumalabas. Sinabi pa niya rito na kung patuloy siyang mamumuhay ng ganoon,
hindi siya makakagawa ng magandang espada. Tinamaan siya sa sinabing ito. Galit na galit si Guy, ngunit itinago niya ito at basta na lang sinabi kay Seika na umalis. Ngunit ang matigas ang ulo na si Seika ay kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ni Guy, ipinipilit na sumama siya at maglaro sa kanya. Sa galit niya, aksidenteng nasakta ni Guy si Seika. Nang makita ito ni Tatsumi, matinding galit ang sumekop sa kanya at puwersahang idiniin niya si Guy sa lupa. Bagamat sinubukan ni Seika na magpaliwanag, ibinigay ni Tatsumi ang lahat ng sisi kay Guy. Hindi yumangal si Guy, yumuko lamang siya at humingi ng tawad. Sa sandaling yon, lumabas si Amon. Sa halip na humatol sa usapin, inihayag niya na sa susunod na araw ay isasagawa nila ang ritual ng pagpapakalma para kay Shiryu. Sinabihan niya si Seika na linisin ang kanyang katawan bilang paghahanda sa kanyang tungkulin bilang dalaga ng dambana. Pagkatapos, dinala niya si Guy sa puntod ng kanyang ina, ang mismong lugar kung saan siya isinilang. Ngunit tumanggi si Guy na lumuhad sa puntod ng kanyang ina. Inilibing ni Amon si Wakaba dito dahil tanaw mula sa lugar na ito ang buong puok kung saan nakatira si Guy, upang lagi siyang mababantayan nito. Mahigit isang dekada nang pinalaki ni Amon si Guy at tinuruan siya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Ngayon, gusto niyang marinig ang mga plano ng binata para sa hinaharap. Sinabi ni Guy na gusto niyang manatili kay Amon at ilaan ang kanyang kinabukasan sa sining ng pandayan. Inaasahan na ni Amon ang sagot na ito, kaya't pinaalalahanan lang niya ang binata na mas magsumikap. Nang gabing yun, mag-isang pumunta si Guy sa silid kung saan nakahimpil si Shiryu. Sa kanyang puso, itinuring niya ang espada na ito bilang kanyang kaisa-isang ina. Nagkataon namang nasaksihan ito ni Tatsumi. Sa loob ng isang marangyang gusali, isang subasta ng mga bihirang kayamanan ang isinasagawa. Naroroon si Miki sa subasta upang isagawa ang isang misyon na itinalaga ng organisasyon, kaya tila mas interesado siya sa pagtikim ng pagkain at inumin. Naroroon din si Marcus. Nagkwentuhan sila ng magiliw. Sa kanilang pag-uusap, walang ingat na itinaas ni Miki ang kanyang baso ng alak at inakala ng subastador na ito ay isang alok, kaya't iginawad sa kanya ang isang estatwa ng Sokotay Buddha sa halagang $130,000. Dahil hindi ito bahagi ng plano, hindi sasagutin ng organisasyon ang gastos, at kailangan niyang magbayad mula sa sarili niyang bulsa. Nang matapos ang subasta, lahat ng bisita ay inalalayan sa isa pang silid para sa preview ng mga item sa susunod na sesyon. Kabilang sa mga item na iyon ang espadang Azoth. Ang tunay na misyon ni Miki dito ay upang patunayan kung tunay ang espadang ito. Naramdaman ni Miki ang demonyong nasa loob ng talam na tumatawa sa kanya. Gusto rin ni Marcus ang espada, dahil dating pag-aari ito ng maalamat na alchemist na si Paracelsus. Nagsimula ang kwento nito noong ika-16 na siglo, nang gumawa si Paracelsus ng kasunduan sa isang demonyo upang perpektuhin ang kanyang sining ng alkemiya. Bilang kapalit, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Sa ipinagbabawal na kaalaman ng demonyo, na perpekto niya ang bato ng pilosopo, ang pinagmula ng lahat ng pagkatapos ay sinira niya ang kasunduan. Ang demonyo, na lubos na nagalit, ay humanap ng bawat paraan upang sirain si Paracelsus. Ngunit si Paracelsus ang nagwagi. Inilagay niya ang bato ng pilosopo sa isang espada at ikinulong ang demonyo sa loob nito, at ang espadang iyon ay nakilala bilang Azoth. Kinumpirma ni Marcus na ito ay totoo, sapagkat narinig din niya ang pagtawa ng demonyo. Iniulat ni Tatsumi kay Amon na nakita niya si Guy na hinahawakan si Shiryu, ngunit hindi ito pinansin ni Amon. Dahil hindi ito nagdulot ng pinsala kay Guy. Pagkatapos ay isinalaysay ni Amon kay Tatsumi ang kwento kung paano natagpuan si Guy. Noon, ang mga kamay ng sanggol ay mahigpit na nakapulupot kay Shiryu, na tila ang espada mismo ang nagpoprotekta sa kanya. Naniniwala rin si Amon na si Guy ang matagal nang hinahanap ni Shiryu. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nila ang dugo ni Guy upang payapain ang talam. Ang mga mata ni Guy ay hindi kailanman tumingin sa mga tao. Ang mga ito ay laging nakapako sa mga espada. Nangangahulugan nito na lumalakad siya kasama ang kamatayan sa bawat sandali. Nakarating si Guy sa antas ng pag-iral na kakaunti lamang ang makakamit. Kinabukasan, sinimulan nila ang ritual ng pagpapayapa para kay Shiryu. Ang lahat ng naroroon ay kinakailangang takpan ang kanilang mga mata. Pinatulo ni Guy ang kanyang dugo kay Shiryu upang pakalmeyan ito. Sa mahalagang sandaling ito,
Si Tatsumi, na hindi matanggap na si Guy ang pinili, ay tinanggal ang tearing sa kanyang mata upang makita kung ano ang nangyayari. Kinontrol ng demonyo sa loob ng espada si Sayaka at itinulak siyang patayin si Tatsumi, ngunit naitulak siya ni Guy papalayo sa oras sa paggawa nito. Gayunpaman, nawala ang kanyang braso. Nawalang malay si Sayaka agad pagkatapos. Bagamat agad na dinala si Guy sa ospital, ramdam pa rin niya ang sakit mula sa kanyang nawalang braso. Isang malabong paghihirap na higit pa sa anumang lunas. Walang alaala si Sayaka sa nangyari habang isinasagawa ang ritual. Ang tanging nagawa niya ay hawakan si Guy upang aliwin ito, ngunit bigla siyang itinulak palayo ni Guy at tumakbo sa puntod ni Wakaba. Kinakalmat ang lupa at sumisigaw na ito ang babaeng nagpabaya sa kanya. Nagpasya si Amon na gamitin si Shiryu upang gumawa ng bagong braso para kay Guy, at tila yun din mismo ang nais ni Shiryu. Sa susunod na subasta, nagbid si Marquez ng $500,000 para sa espada bilang. Pagkatapos kumonsulta sa organisasyon, itinaas ni Mickey ang bid sa buong $1 milyon. Tumanggi si Marquez na sumuko at patuloy na itinaas ang presyo. Nagpalitan sila ng tawad hanggang umabot sa $1,500,000 ang halaga, kung kailan sa wakas ay sumuko si Marquez. Nang matapos niya ang kanyang misyon, mabilis na bumalik si Mickey sa himpilan, ngunit hinarang siya ni Marquez sa daan. Iginigiit ni Marquez na ibenta sa kanya ni Mickey ang espada, nagbabantang ipasunod ang mga tao sa kanya kung tatanggi. Natural lang na hindi makikipagkompromiso si Mickey, kaya sinalakay siya ng mga tauhan ni Marquez. Mabilis niya silang nalupig, ngunit hindi pa rin siya makaalis, dahil siya na ang naging target ni Zhou Juan. Inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na tumakbo, ngunit pinakalat ni Mickey ang hamog at nakahanda ng lumaban. Sa mismong sandaling yon, nagising si Guy ng biglaan kasama ang kanyang bagong braso. Hindi nagpakita ng takot si Mickey nang harapin niya si Zhou Juan. Gayunpaman, nang makita niya ang sarili sa kawalan ng kalamangan, napilitan siyang ilabas ang kapangyarihan ng Thunder Sword Falcon upang makatakas. Isang kidlat ang bumaba mula sa langit, na bumulag sa lahat ng nakakita. Bagaman nakaligtas siya, nadiskubre ni Mickey na nawala na sa kanya ang espada simula sa. Samantala, tahimik na tiningnan ni Guy ang kanyang bagong kamay sa ilalim ng sinag ng buwan. Patuloy si Shiryu sa pag-uudyok sa kanya na pumatay, ngunit hindi siya natinag kahit kaunti. Hindi niya maintindihan kung bakit ikinabit ni Amon si Shiryu sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Amon na si Shiryu ang tagapagbantay na espada ni Guy, at ngayon ito ay magsisilbing kanang braso niya at patuloy siyang poprotektahan. Sinabi niya kay Guy na kung nakakaramdam siya ng anumang pagkakasala, kailangan niyang lumikha ng isang espada na mas dakila pa kay Shiryu. Nagpasya si Guy na tuparin ang mga salita ni Amon, kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Masayang-masaya si Sayaka nang makita si Guy na gumagaling, ngunit inakala ni Guy na hanggal si Amon sa pagwasak kay Shiryu para sa kanyang kapakanan. Hindi siya naniwala na karapat-dapat siya sa gayong sakripisyo. Nang makita ni Sayaka ang kaluban ni Shiryu, ipinagpalagay niya na gusto ng kanyang ama na ipagawa kay Guy ang isang bagong espada na babagay dito. Ngunit hinati ni Guy ang kaluban sa dalawa at itinapon ito sa apoy, dahil si Shiryu ay natatangi at hindi na maaaring muling likhain. Kahit matapos iligtas ni Guy ang kanyang buhay, walang pasasalamat na naramdaman si Tatsumi. Sa halip, lalong lumalim ang kanyang pagkainggit, dahil taglay na ngayon ni Guy si Shiryu. Naintindihan ni Amon ang nararamdaman niya, ngunit para kay Amon, ang espada ay isa lamang kasangkapan at mas mahalaga ang buhay ng tao. Dahil si Shiryu ay may sariling kalooban, siya at si Guy ay pinagbigkis ng isang misteryosong kapalaran. Gusto ni Amon na makita kung paano mamumuhay si Guy ngayong naging bahagi na niya si Shiryu. Siya ay naging panday ng espada sa loob ng 40 taon, ngunit hindi pa siya nakapagpanday ng talam na tunay na nakapagbigay kasiyahan sa kanya. Ngunit kung mamumuhay si Guy bilang espadang yon, marahil ang batang lalaki mismo ang magiging kanyang obra maestra. Sa kanyang malawak na mansyon, natutulog si Marquez nang magpakita sa kanya ang demonyo sa loob ng espadang Azoth. Nagising nang bigla si Marquez. Hinawakan niya ang espada at naalala ang labanan ni Zoltuin at Falcon. Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang paniniwala na ang mga turo ng sinaunang pangkukulam ay hindi gawa-gawa lamang. Ang mga kapangyarihang higit pa sa imahinasyon ng tao ay umiiral pa rin sa mundong ito.
Dahil sa pagnanais na makapaghiganti, nagpasya si Marquez na angkinin ang kapangyarihang iyon sa kanyang sariling mga kamay. Habang malalim ang kanyang iniisip, pumasok ang kanyang kapatid at hinayla siya pababa upang maghapunan kasama ang pamilya. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay tila lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya, ngunit wala siyang anumang kagalakang naramdaman dito. Ang mga taong ito ay hindi hihigit pa sa mga aktor na inupahan niya upang gumanap ng papel, at sukang-suka na siya sa pekeng pamilyang ito. Sinabi niya sa kanila na umalis. Umupo si Marquez ng mag-isa sa harap ng marangyang hapagkainan, habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Nang gabing yun, nagsagawa si Marquez ng ritual ng panalangin kasama si Azoth, ngunit hindi siya sinagot ng espada. Iniimbestigahan ng organisasyong Shoshadi ang lahat ng makikita nila tungkol kay Marquez. Nag-aral siya noon sa Imperial University, ngunit sa isang bakasyon 2 taon na ang nakalipas, nasangkot siya sa isang aksidente sa trapiko na ikinamatay ng pareho niyang magulang at ng kanyang kapatid. Si Marquez mismo ay naiwan na paralisado mula baywang pababa nang walang pag-asa ng paggaling. Bigla na lang lumitaw si Erica sa pintuan ni Marquez. Maraming beses na niyang sinubukan siyang tawagan noon, pero hindi siya kailanman sumagot. Alam ni Marquez na bumalik si Erica kay Mary Tanabe, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Bagamat nagpakita siya ng masayahing mukha at nagbigay ng kanyang pagpapala, sa kalooban, wala siyang naramdaman kundi pighati. Naranasan nila noon ang masasarap na sandali ng magkasama. Gusto ni Marquez na pagbayarin ng mga mangangalakal na yun. Naramdaman ni Azoth ang matinding galit sa kalooban ni Marquez at lumitaw upang tuparin ang kanyang hiling. Kinabukasan, nang umuwi si Sayaka mula sa eskwela, naghihintay na si Tatsumi upang salubungin siya. Sa totoo lang, matagal na siyang nagbabalak na kunin si Sayaka para sa sarili niya, dala ng pagkapuot na mas kinagigiliwan ng kanilang amo si Gai. Sa kabutihang palad, dumating si Gai sa tamang oras para pigilan siya. Ginamit ni Tatsumi si Gai bilang dahilan sa kanyang masamang ginawa at sumugod sa kanya, handang lumaban. Ngunit madali siyang pinatalsik ni Gai gamit ang kapangyarihan ni Shiryu. Walang tigil na hinikayat ni Shiryu si Gai na patayin si Tatsumi. Ang boses ni Sayaka ang nagbalik sa katinoan ni Gai. Pagkatapos, patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Shiryu sa isip ni Gai. Tinutulak siya sa bingit ng pagkabaliw hanggang sa muntik na niyang sirain ang braso mismo. Nang sumugod si Sayaka upang pigilan siya, napansin ni Gai na tumahimik na ang boses. Ang kasal ni Natasha at Erica ay ginanap ng palihim. Nang malapit na silang magpalitan ng singsing, dumating si Marquez. Pumasok siya sa bulwagan ng seremonya at dahan-daang tumayo, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Sa tahanan ng mga Ogata, natapos na ni Kiyomi ang paghasa sa maalamat na sibat na Tanbakiri at dinala ito upang ibalik kay Amon. Ngunit wala si Amon sa bahay, kaya iniwan na lamang niya ang sibat sa kanyang mga disipulo. Si Tatsumi ay nagkubli sa isang sulok at narinig ang buo nilang usapan. Sa seremonya, ang mga mata ni Marquez ay puro puot. Bigla siyang sumugod kina Tasho at Erica Swift na parang bugso ng hangin. Lumitaw si Miki at hinarang ang kanyang pag-atake, na nagbigay sa mag-asawa ng pagkakataong makatakas, ngunit naabutan sila ni Marquez sa isang iglap. Sa sandaling yun sa bingit ng kamatayan, tinawag ni Erica ang pangalan ni Marquez, at ito ang nagpatauhan sa kanya. Siya ay humandusay sa lupa, humahagulgol ng hindi mapigilan. Lumapit si Miki sa kanya, inalo siya, at inanyayahan si Marquez na sumali sa organisasyon. Kahit sa pagbalik nila kasama si Miki, hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Marquez. Hindi siya makapaniwala na sinubukan niyang patayin si Erica, ang taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit sa totoo lang, si Marquez ay nasa ilalim ng kontrol ni Azoth, at nang magkamalay siya, wala siyang naaalala. Lihim na binuksan ni Tatsumi ang sibat na Tanbakiri upang suriin ito at agad siyang sinapian nito. Dinala ni Miki si Marquez sa Shoshidai Organization, isang kanlungan para sa mga taong tulad nila. Doon sila papasok sa isang malalim na pagtulog. Habang namumutol si Gai ng kahoy, tinambangan siya ni Tatsumi ng walang babala. Si Tatsumi ay naging isa ng busoma, lampas na sa anumang pagliligtas. Nakita ni Sayaka ang pinagbago ni Tatsumi at nawala ng malay kaagad. Kahit pa isa siyang busoma, hindi maiwanan ni Tatsumi ang kanyang obsesyon na lampasan si Gai. Sinabi ni Miki kay Marquez na kahit nananatili sila sa isang matatag na kondisyon,
oras na lang ang hihintayin bago rin sila maging Busoma. Ang kapalaran ng mga nakipagsanib sa sandata ay nakatakda na. Ang natitira na lang ay isang tanong kung kailan. Nagmakaawa si Marquez kay Mickey na maging kaibigan niya. Ang hindi niya inaasahan ay itinuring na pala siya ni Mickey na isa. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Tatsumi, tumanggi si Guy na gamitin si Shiryu para lumaban, tinitiis. Matinding sakit sa buong katawan niya. Nagpupumiglas si Guy Ogata laban sa tukso ni Shiryu, ngunit unti-unting nanghihina ang kanyang kalooban. Isang sigaw ang sumambulat mula sa kanya, parang napakalakas na ungol, at ang kanyang kanang braso ay pumilipit at nagbago upang maging isang talam. Tuluyang nawasak ang kanyang kontrol. Sumugod si Guy kay Tatsumi na may galit na hindi na makatao. Nang maramdaman ni Amon ang Hungarian manakit at dumating, natagpuan lang niya si Sayaka na nakahandusay at walang kagalaw-galaw sa lupa. Naglaban sina Guy at Tatsumi palalim sa kagubatan. Idiniin ni Guy ang kanyang talam sa tagiliran ni Tatsumi, kaya napilitan itong umatras, ngunit ang paghabol ay nagpatuloy. Hindi nagtapos doon. Samantala, ipinakilala ni Kyoka si Marquez sa pamunuan ng Shoshidai, na ngayoy maglalagay sa kanya sa ilalim ng kanilang proteksyon. Kasabay nito, dinala si Mickey para sa isang pagsusuri. Ang pagbabago ni Mickey ay tumaas ng 2%, ngunit walang nakitang anomalya. Ang mga resulta ay ikinagulat ng lahat. Natuklasan nila na ang sandata sa loob ng katawan ng isang host ay unti-unting nawawala ang pisikal na istruktura nito, ngunit nakikita pa rin sa imaging, tulad ng isang multo. Ipinaliwanag ng mga pinuno ng Shoshidai kay Marquez na sinasaliksik nila ang paraan kung paano sinasakop at kinokontrol ng mga sandata ang mga tao. Kung magtatagumpay sila, maibabalik nila si Marquez mula sa pagiging chrysalis patungo sa isang normal na tao at mawawala ang panganib na maging Busoma siya. Tinanong nila si Marquez tungkol sa nangyari habang sinaniban siya ni Azoth, ngunit malabo ang kanyang mga alaala. Nang marealize niya ang nangyayari, nasa mga kamay na niya ang espada, ito ay nakasanib na sa kanyang katawan na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Naniniwala ang mga pinuno na ang mga chrysalis host ay may bagong potensyal para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Walang pagpipilian si Marquez kundi sumali sa organisasyon, dahil sila lamang ang makapagliligtas sa kanya, at kapalit nito, tutulungan niya ang sangkatauhan. Sa isa pang silid, patuloy na nagsasagawa si Mina ng mga pagsusuri kay Mickey. Pareho nilang inaabangan ang araw na makukumpleto ang pananaliksik ni Shoshidai para maging isang normal na tao si Mickey. Natatakot si Mickey na habang natutulog siya, makahanap si Mina ng ibang lalaki, dahil ang pagtulog sa loob ng pod ay parang lumulubog sa walang hanggang kadiliman. Nais niyang mamuhay tulad ng ordinaryong tao, manood ng sine kasama si Mina, magsaluhan sa pagkain, maglakad-lakad, at malayang makipag-date. Habang nag-uusap sila, tumawag si Kyoko at pinapante si Mickey sa weapons vault. Dahil si Marquez ay naroon mag-isa at siya ay hindi mapakali tungkol dito. Sina Mickey at Mina ay nagbahagi ng mainit na halik bago siya umalis. Ang buwan ng gabing yun ay pula na parang dugo. Nagbakbakan sina Guy at Tatsumi patungo sa syudad, nag-iwan ng maraming nasawi sa kanilang dinaraanan. Sa huli, nasugatan ng malubha ni Guy si Tatsumi gamit ang kanyang talam. Sa parehong sandali, natukoy ng Shoshidai ang pag-iral ni Guy at Tatsumi. Pagbalik sa headquarters, niyakap ni Marquez si Mickey nang mahigpit nang makita niya ito, umiiyak ng malakas. Kaalis lang ni Kyoko sa pagbukas ng imbakan ng armas para bisitahin ni Marquez nang makatanggap siya ng mga utos mula sa mataas na pamunuan, kaya iniwan niya si Marquez sa pangangalaga ni Mickey at nagmadaling umalis. Isang scout na nakadiskubre kay Guy ang lumusab. Sa loob ng isang iglap, biglang nagkamalay si Tatsumi, sinipa palayo si Guy, at tumakas. Sa matinding galit, sinira ni Guy ang helicopter mula sa himpapawid, at nagpasiklab ito ng apoy. Hindi matukoy ni Kyoko kung si Guy ay isang chrysalis o isang Busoma. Pagkatapos makabawi ng ulirat, kinakaladkad ni Guy ang pagod niyang katawan pabalik sa bahay. Nagwala si Shiryu at hinawakan si Guy sa leeg. Sinusubukan niyang kaladkarin ang kaluluwa nito sa dilim. Lumaban si Simon upang pigilan ito, nasugatan din siya upang iligtas si Guy. Matapos ang isang pagpupumilit, sa wakas ay sumuko si Shiryu. Sa panig niya, pinagpapasyal ni Mickey si Marquez habang ipinapaliwanag ang kalikasan ng sandatang isinumpa.
Sila ay mga kagamitang pandigma na may sariling buhay at kalooban. Nilamon nila ang galit ng bawat pinaslang nila, ngunit walang nakakaintindi kung bakit nila kayang manipulahin ang mga tao. Isa sa mga tungkulin ng Shoshidai ay ilagay ang mga Chrysalis host sa pagtulog upang maiwasan ang kanilang pagbabagong anyo. Kung paanong ang isang Chrysalis ay tiyak na nagiging paru-paro, isang araw sila rin ay magiging busoma. Kapag nangyari yon, mawawala ang lahat ng kanilang kalooban, at magiging karugtong sila ng mismong sandata. Sa wala nang natira kundi ang pagnanais na pumatay, isa na namang malawakang pagpaslang ang naganap. Nakapasok si Zhou Juan sa isang bilangguan at pinatay ang bawat bilanggo. Sinisipsip ang kanilang galit at matinding pagnanais na manakit na para bang ito ay isang engranding pista. Pagkatapos nyon, inilagay sina Miki at Marquez sa hibernation, at muling nagising si Akiho. Nagtago si Tatsumi sa kagubatan, sugatan ng malubha. Sa kanyang pagwawala, inatake niya ang mga hayop at maging ang mga nagdaraan upang mapawi ang pagnanais ni Tambukiri na manakit. Hinahanap ni Sayaka si Guy sa lahat ng dako at natagpuan siyang naipit sa loob ng isang cabinet. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit wala siyang sinabi at kumilos sa pinakakakaibang paraan. Matapos obserbahan ng mga kilos ni Guy, napagtanto ni Amon na nagbalik ang bata sa pagkabata. Siguro natatakot si Guy sa kapangyarihan ni Shiryu ngayong lubos na itong sumama sa kanya. Sinusubukan niyang takasan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabalik sa pagkabata. Lumabas si Akiho mula sa kanyang hibernation pod matapos ang 16 na taon at 24 na araw. Alam niyang sa pagkakataong ito ay haharap siya sa isang misyon na may malaking kahalagahan. Ang alma core ni Akiho ay ang Chakram, ang sandata ni Vishnu, ang pinakamataas na Diyos mula pa noong bukang liwayway. Nang paglikha, si Akiho ay anak ng mga Diyos, nakatayo ng higit sa lahat. Bumukas ang bakal na tarangkahan ng punong himpilan. Sumakay si Akiho sa isang supercar at humarurot palayo. Ito ang unang beses ni Kaioka na makatrabaho si Akiho, bagaman marami na siyang narinig tungkol sa Chakram at sa estilo ng pakikipaglaban nito. Isinalaysay ng mga sinaunang epiko ng India ang isang kaharian na nagtamo ng galit ng mga Diyos. Taglay ang isang singsing ng liwanag, bumaba ang banal na mensahero upang parusahan ang hari at ang kanyang mga mamamayan. Ang liwanag na iyon ay tinupok ang lahat ng nasa dinaraanan nito. Kumalat ang balita na ang maningning na singsing na hawak ng sugo ay ang Chakram. Ito ay iniwan ng mga Diyos at sinamba ng mga mortal bilang isang sagradong sandata bago ito itinago. Ang kasalukuyang humahawak ng Chakram ay ang pinakamalakas na Chrysalis ng Shoshide, si Akiho. Kinagabihan, naghanda si Sayaka ng paboritong ulam ni Guy ngunit natuklasan niyang wala ito sa kanyang silid. Nakita niya ito sa kagubatan, nakaupo sa harap ng isang rebulto at nakangiti. Saka nagsimulang bumuhos ang ulan, at umiyak siya na parang isang maliit na bata. Naalala ang mga salita ng kanyang ama. Umupo si Sayaka sa tabi niya at marahan siyang hinikayat na sumama. Bahay. Nagtungo si Eman upang ihatid ang isang espada kay matandang Kejitsu, na lubos na pumuri sa kanyang pagkakayari. Ngunit tila hindi pa rin nasisiyahan si Eman, dahil ang kanyang panghabambuhay na layunin ay lumikha ng isang talam na kayang tumagpas sa espada sa loob ng kamalayan ng isang tao. Habang umiinom ng tsaa, tinalakay nila ang Shiryu. Naniniwala si Eman na tanging ang Shiryu lamang ang makatatagpas sa talam na nakabaon sa isipan ni Guy. Ayon sa tradisyon ng mga panday espada, kapag lumilikha ng espada, gumagawa sila ng dalawa at pinipili ang mas mahusay. Nangatwiran si Eman na kung tunay ngang may dalawa, kung gayon ang Shiryu ay nararapat na ang mas mahina sa dalawa. Sapagkat wala itong inskripsyon, nangangahulugan yun na ang mas matinding bersyon ay maaaring nasa kung saan pa rin. Sa paggawaan ng paglinis ng Fujisho, sina Heida at Kiyomi ay nagpo-polish ng mga espada. Pareho silang sumang-ayon na ang pinakamagandang bahagi ng isang espada ng Hapon ay ang mismong talam. Sa kanluran, maraming espada at sandata ang may detalyadong pinalamutiang puluhan, ngunit ang kagandahan ng isang talam ay umiiral lamang para sa pagwawakas ng buhay. Ang katana ang tanging sandata sa mundo na nagtataas sa talam na panlaban sa antas ng sining. Habang tumatalas ito, lalo itong gumaganda. Ang pinakamakapangyarihang sandata na nagtataglay ng pinakanatatanging kagandahan ay ang espada ng Hapon, at ang kanilang sining ay upang pakinisin ang ganda nito hanggang sa sukdulan.
Lubos na nahuhumaling si Kiyomi sa mga espadang Hapon na matutukoy niya kung saan nagmula ang buhangin ng bakal at kung paano hinubog ang talam sa pamamagitan lamang ng pagdaan ng kanyang dila dito. Hiniling pa nga niya kay Heida na idampi sa kanya ang talam ng bagong kininis na espada para maramdaman lamang ito. Binago ni Sayaka ang isa sa mga yukata ni Eman para isuot ni Guy sa pista. Si Sayaka naman ay nagpalit ng yukata na may disenyo ng mga paru-paro, hindi nalalaman na may palihim na nanunood sa kanya. Isinama ni Sayaka si Guy sa pista. Ang lugar ay pinalamutian ng mga nakasisilaw na dekorasyon, abala ang mga tao sa pagdagsa, na may mga laro at pagkain. Mga pwesto sa lahat ng dako. Lahat ng naroon ay tila lubos na bago para kay Guy. Pinangunahan siya ni Sayaka mula sa isang atraksyon patungo sa isa pa, na nanalo ng sandamakmak na premyo sa kanilang paglalakbay. Kinagabihan, nakatanggap si Kiyomi ng bagong kliyente. Sabi nila ay nagmamadali sila at nag-iwan ng malaking halaga ng pera. Nang buksan ni Kiyomi ang kaha, natuklasan niyang ang espada sa loob ay Shiryu. Sinimulan niya itong pakantaban sa ilalim ng matinding tensyon. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap, hindi nakatakas si Kiyomi sa kontrol ng Shiryu. Ikinilos niya ang talam patungo kay Heida. Natakot, paatras-atras siyang natisod hanggang sa tumama ang espada sa altar ng pamilya. Nagpatambas sa mga larawan ng ninuno sa sahig, na nakapagpanumbalik sa katinoan ni Kiyomi. Agad niyang inutusan si Heida na lumabas ng silid at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Patuloy na humihingi ang espada ng mas maraming dugo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, inialay ni Kiyomi ang sarili niyang dugo upang mapayapa ito. Ginabayan ng lumulubog na mga alaala ni Miura, natuntun nito ang isang teatro at tinugtog ang piyesa ng piano na minahal ni Miura. Samantala, dumating din ang espada ng apoy. Magkakaugnay ang kanilang espiritu, parehong mga sinumpang espada na isinilang sa panahon ng mito. Ang Fire Sword ay natalo na ni Zoltuan noon at buo ang loob na bawiin ang karangalan nito sa isang bagong laban. Si Grims at Arnis ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na gusali, pinagmamasdan ang laban. Si Grims ay tinawag na Diyos ng kamatayan mula pa sa simula ng sangkatauhan. Naniniwala siya na papalapit na ang panahon ng Busoma at ang sangkatauhan ay mapupunta sa impyerno. Muling natalo ang Fire Sword kay Zoltuan. Dinala ni Sayaka si Guy sa isang dambana upang manalangin, umaasang babantayan siya ng mga Diyos. Sa kanilang pagbalik, hinaranggan ni Tatsumi ang kanilang daan. Ngayon, lubos na siyang nasa ilalim ng kontrol ng sandata, ginagabayan ng iisang hanggerang pumatay. Sayaka, iginawi ni Shiryu ang atake ni Tatsumi upang protektahan si Guy. Ngunit dahil nagbalik si Guy sa isip ng isang bata na walang pagnanais lumaban, madali siyang naitapon. Natatarantang nagmadali si Sayaka sa tabi ni Guy, ngunit nang sumunod na sandali ay inyaangat na siya ni Tanbakiri sa hangin. Itinapat ng sibat ang dulo nito sa leeg ni Sayaka. Napasigaw siya sa takot, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dumating si Ikiho sa tamang oras at pinahiwalay ang bisig ni Tatsumi gamit ang chakram, sa gayon ay nailigtas si Sayaka. Bagaman dating tao si Tatsumi, ngayon ay isa na lamang siyang kaawa-awang halimaw na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang sandata. Inutusan ni Tanbakiri si Tatsumi na kunin ang sibat gamit ang kanyang natitirang braso at sumugod kay Ikiho. Sa panig ni Kiyomi, bumalik ang misteryosong kliyente para sa espada nang matapos ito. Lubos na nanghina si Kiyomi, ang kanyang mga braso ay puno ng sugat mula sa pagkuha ng sariling dugo para sa talam. Tinanong ni Heida ang kliyente tungkol sa pinagmulan ng espada, ngunit ngumiti lang ang lalaki at dinala ang espada palayo. Paulit-ulit na sinibat pababa ni Tatsumi, ngunit walang ni isang tama ang damapo kay Ikiho. Siya ay ganap ng napasailalim ni Tanbakiri at lampas na sa anumang pag-asa ng kaligtasan. Ang tanging magagawa na lang ni Ikiho ngayon ay bigyan siya ng mabilis na pagtatapos. Mahigpit na pinanghawakan ni Ikiho si Tatsumi gamit ang chakram. Sa kamay ni Guy, nang inig si Shiryu nang hindi sinasadya. Sa isang iglap, natunaw si Tatsumi at Tanbakiri at naging tubig. Habang paalis na si Ikiho, bigla niyang napagtanto na ang taong hinahanap niya ay si Guy. Lumingon si Ikiho at tinitigan ng bata gamit ang nagliliyab niyang pulang mata. Walang sabi-sabi, lumapit si Ikiho kay Guy at sinuntok ito ng malakas. Umiyak ng malakas si Guy at humagulhol na isusumbong niya ito sa kanyang nanay.
Sumugod si Sayaka at pumagitna sa kanila upang protektahan si Guy. Hindi pinansin ni Ikiho ang babae, isinaisantabi lang siya. Hinawakan niya si Guy sa kwelyo at ipinilit na ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Biglang sumulpot si matandang Kaijuso. Isang tingin lang ang kailangan niya para makilala si Ikiho bilang miyembro ng Shashidai. Umupo sila upang mag-usap. Patuloy na sinusuri ni Ikiho ang kalagayan ni Guy. Kung makontrol pa ni Guy ang sarili niya, dadalhin siya ni Ikiho sa Shashidai. Ngunit kung naging busoma na si Guy, wala siyang ibang opsyon kundi wakasan ang kanyang buhay. Alam ng mga tao hindi lamang ang Shashidai kundi pati na rin ang organisasyong gabay. Itinuring ni Ikiho sila na parang mga batang naglalaro lamang, walang iba kundi balakid sa kanyang daraanan. Si Soan, isang miyembro ng gabay, ay hindi nagustuhan ang mga salitang iyon. Ang paggamit ng mga demonyo upang puksain ang mga demonyo ay isang erehe. Ang tamang landas ay para sa mga tao na sirain ang busoma gamit ang kanilang sariling mga kamay, at siya rin ay narito upang manghuli ng isa. Ngunit itinuring ni Ikiho ang lahat ng ginawa ng gabay na walang iba kundi mga langgam na sinusubukang itumba ang isang karwahe. Gusto ni Soan na agad na puksain si Ikiho, alam niyang tiyak na magiging isang busoma rin ito. Walang intensyon si Kaijuso na pigilin ang kanilang laban. Ang engkwentro ni Gabay at Shashidai ay bihirang-bihira, at ang matanda ay sabik na manood. Walang kamalay-malay si Ikiho na taglay ni Gabay ang lihim na sining ng Kenpo Unconscious School. Nilinis nila ang kanilang isipan at ipinadaloy ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamao. Humagibis si Soan pasulong at sinuntok si Ikiho. Talagang nagulat si Ikiho sa lakas ni Soan. Hindi niya inakala na kakailanganin niya ang chakram laban sa isang hamak na tao lamang. Sa kainaitan ng sandali, napansin ni Kai ang isang bagay na umuusbong mula sa lupa, na sumusugod patungo kay Soan. Sinipa niya ng bato, kaya napilitan itong umurong. Naramdaman ni Soan ang enerhiyang demonyo na bumabalot kay Kai at kumilos upang harapin muna siya. Ngunit ang busoma na nagtatago sa sariling anino ni Soan ay lumitaw at pinatay siya. Pagkatapos ay itinusok nito ang matalim na sibat patungo kay Kai, sinugatan siya. Agad na ginaisang ng amoy ng dugo si Shiryu. Kinontrol nito si Guy, na isinaksak ang talam sa ulo ng kalaban. Nagpigil si Ikiho, na gustong makita ang tunay na kapangyarihan ni Guy. Muling umindayog si Guy at hinati ang halimaw sa dalawa, ngunit hindi ito namatay. Bumulusok ito ng isang huling atake bago sinunggaban ang pagkakataong tumakas. Gustong tiyakin ni Ikiho para sa kanyang sarili kung si Guy ay naging busoma na. Pinabagsak niya si Guy gamit ang chakram. Ang pagtama ay nagpabalik din ng malay ni Guy. Ilang sandali pa at sisilakay na sana si Ikiho, ngunit kumapit sa kanya si Kaijutsu. Kinuha ni Sayaka ang pagkakataon para tulungan si Guy na makatakas. Galit na galit si Ikiho na parang kaya niyang kitlin ang buhay ni Kaijutsu, ngunit nagpigil siya. Dahil alam niyang kailangan pa niya ang matanda para gabayan siya kay Guy. Dinala ni Kaijutsu si Ikiho upang makipagkita kay Amon para malaman niya ang tungkol kina Guy at Shiryu. Si Guy at Sayaka ay nagkubli sa isang kuweba sa kaibuturan ng kagubatan, isang lugar na madalas nilang puntahan noong mga bata pa sila. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Guy. Si Shiryu ay nagtamo rin ng mga sugat habang pinoprotektahan siya. Nagbalik ang alaala ng kuweba kung paano laging tumatakas si Guy sa bahay noong bata pa siya, para lang bumalik sa tuwing wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang tinatakbuhan ni Guy ay ang kadiliman. Gaano man siya kalayo tumakas, laging kumakapit ito sa kanya at sinisubukang sirain siya. Gaano man siya kahirap nagpumiglas, hindi niya kailanman matakasan ito, kaya nagpa siya siyang baguhin ang paraan ng pag-iisip. Nais ni Guy na lumikha ng isang espada na kayang putulin ang mundo mismo at ang kadilimang walang sawang bumabagabag sa kanya. Ikinatakot ito ni Sayaka. Naniniwala siya na kahit hindi makatakas si Guy sa kadiliman, mayroon pa ring liwanag sa mundong ito, ngunit hindi ito ganoon ang pananaw ni Guy. Iba ang mundo niya at kay Sayaka, kaya hindi kailanman magtatagpo ang kanilang mga pananaw. Bagamat nagpapasalamat siya kay Amon sa pagpapalaki sa kanya, hindi pa rin niya itinuturing na ama ang matanda, ni hindi rin niya kinukonsidera ang lugar na ito bilang isang tunay na pamilya. Lubos na nalungkot si Sayaka sa mga salitang ito. Sa mga panday ng espada, isang alamat ang ipinasa na ang espada Shiryu ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi hinulma ng isang dragon.
Noong kalagitnaan ng panahong Muromachi, hindi kalayuan sa kabisera, nakatayo ang isang dambana na nagtatago ng sungay ng dragon. Isa sa mga pari ang nagplano ng masamang pakana, kasama ang isang babae. Ninanakaw niya ang kahon na naglalaman ng sungay ng dragon. Nang buksan nila ito, lumitaw ang isang dragon. Isang maningning na sinag ng liwanag ang pumasok sa bibig ng babae. Nagel-ihi siya at nanganak ng isang bata, ngunit ang sanggol ay ipinanganak na may kaliskis, mga mata. Mga sungay ng dragon, kaya binalot nila ito at itinapon sa ilog. Natagpuan ang bata at inampun ng isang matandang panday ng espada at naging kanyang apprentice. Ang anak na babae ng panday ay nagkagusto rin sa bata. Ilang panahon ang lumipas, namatay ang matandang panday ng espada. Ipinagpatuloy ng batang dragon ang gawain ng kanyang maestro sa pandayan. Patuloy na lumago ang kanyang kasanayan hanggang sa kumalat ang kanyang reputasyon sa malayo at malawak. Sila at ang dalaga ay bumuo ng pamilya at sinalubong ang isang bagong miyembro. Labis siyang natuwa nang makita na walang anumang katangian ng dragon ang sanggol. Umabot ang kanyang kabantugan sa pandinig ng naghaharing shogun, si Ashikaga Yoshiki, na inutusan siya upang magpanday ng isang espada na walang kapantay. Nang makumpleto ang espada, nais nilang personal itong iharap niya sa shogun. Bagaman ang kanyang anyo ay nagdulot ng labis na panganib sa gayong pagharap, hindi niya kayang suwayin ang utos. Sa una ay labis na nasiyahan ang shogun sa espada, ngunit sa sandaling masilayan niya ang mukha ng panday, labis siyang nagalit at ipinag-utos na hatulan ng kamatayan ang buong pamilya niya. Sa kabila ng kanyang desperadong pagsamo, ang kanyang asawa at anak ay sapilitang inilabas at kinitilan ng buhay. Sinubukan din siyang patayin, ngunit walang talam na makatago sa kanyang balat. Sa huli, ipinatapon siya sa gitna ng dagat. Nagsimula siyang magduda kung ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali. Taglay ang galit ng isang dragon, gumawa siya ng dalawang espada. Ginamit niya ang mas mahina sa dalawa upang kitilin ang sarili niyang buhay. Tila umagos ang kanyang matinding paghihirap sa talam, at ang espada ang naging sanhi ng kamatayan ng shogun upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Naglaho ang dalawang espada. Lumuluha si Aikeho nang marinig ang kwentong ito, bagaman mabilis siyang bumalik sa kanyang karaniwang malamig na pagtitimpi. Bukod sa kwentong ito, may di mabilang pang iba tungkol sa mga batang naghirap dahil sa mga sinumpaang espada. Naramdaman ni Amon na si Aikeho ay katulad ni Guy, hinahabol din ng kadiliman. Ngunit tumanggi si Aikeho na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang bumalik sina Sayaka at Guy, nakita nilang naghihintay si Aikeho para sa kanila. Sa puntong ito, nawala na ang kanyang hanggarang pumatay. Gusto na lang niyang dalhin si Guy sa Shoshidai. Dahil yun ang mundo kung saan tunay na nabibilang si Guy, pinayagan ni Amon si Guy na gumawa ng sarili niyang desisyon. Bagaman naniniwala siyang mas mainam kung sasama ang binata kay Aikeho, pumayag si Kaijitsu. Gusto nilang si Guy ay nasa isang kapaligiran na nababagay sa kanya, at sabik silang makita kung ano ang magiging siya. Pumayag si Guy na sumama kay Aikeho. Hindi matiis ni Sayaka na payagan siyang umalis at hinabol niya sila hanggang sa kanyang makakaya. Sa loob ng mansyon ni Shin Matoba, ang pangalawang espada na si Shiryu ay nagsimulang dumaing, bago bumalik sa Shoshidai. Inihatid ni Aikeho si Guy sa sarili nitong tahanan upang muling makasama ang kanyang asawa matapos ang 16 na taong paghihiwalay. Tumanda na si Kai, habang si Aikeho ay mukhang eksakto pa rin tulad ng dati. Ang hardin ay puno ng mga rosas, mga simbolo ng pagbabagong lakas, tulad ng sariling hiling ni Kai na manatili sa tabi ni Aikeho ng kaunting panahon pa. Sa kabila ng lahat ng taon ng paghihiwalay, hindi kailanman nakipagrelasyon si Kai sa iba o nag-isip na magpakasal muli, dahil para sa kanya, si Aikeho ay laging narito at hindi kailanman totoong umalis. Nagsimulang malito si Guy. Dinala siya ni Aikeho sa isang lakad sa hardin ng mga rosas upang ipaliwanag ang lahat, mula sa kapalaran ng pagiging isang busuma hanggang sa paghimbing sa Shoshidai. Sa panahon ng paghimbing, titigil sila sa lahat ng aktibidad at ilalagay sa imbakan. Gisingin lamang sila kapag kinakailangan. Natural, hindi nakikita ni Aikeho si Kai habang natutulog ito. Nagkakilala sila noong high school, kung kailan mas bata lang ng 1 taon si Kai sa kanya. Ngunit matapos maging isang chrysalis, si Aikeho ay sumailalim sa paghimbing at huminto ang pagtanda ng kanyang katawan.
May patakaran ang Shoshidai na nagbabawal sa mga miyembro na magbunyag ng anumang impormasyon sa mga tagalabas, kaya walang alam si Kai tungkol sa sitwasyon ni Aikeho. Ngunit hindi niya ito kailanman kinwestiyon, sa halip ay pinili niyang manatili at hintayin ito. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, itinaboy ni Aikeho si Guy upang sila ni Kai ay magkaroon ng oras para sa kanilang sarili. Ang bata ay gumala sa mga lansangan ng mag-isa hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang poster na may nakasulat na Sword Soul. Ang kapaligiran sa loob ay puno ng enerhiya. Sa entablado, 2 pinalista ang abala sa matinding kompetisyon. Nang mapagtanto ni Guy na isa lamang itong torneo ng video game, gusto na niyang umalis, ngunit napakasikip ng tao kaya hindi siya makalabas. Sa entablado, si Midoriko ay punong-puno ng kagalakan. Mabilis niyang tinalo ang kanyang kalaban at inawitan ang mga manonood. Pagbalik sa bahay, pinatugtog ni na Aikeho at Kai ang kanta mula sa kanilang school dance noong taon na iyon at nagsayaw ng waltz. Dati, sinaktan ni Aikeho ang katuwang ni Kai sa sayaw dahil sa matinding selos, para lang matuklasan pagkatapos na kamag-anak pala niya ang lalaki. Ang maliit na di pagkakaunawaan na iyon ang naglapit sa kanila. Nakaramdam ng kirot ng kalungkutan si Aikeho habang tinitingnan si Kai ngayon. Tinulungan niya itong pinturahan ng mga kuko sa paa at nagbalik tanaw sila sa nakaraang panahon. Marami pa ring lugar si Kai na gustong bisitahin kasama si Aikeho at hinahangad niyang bumalik. Sa lawa kung saan nila nabuo ang kanilang pinakamasayang alaala. Nang sabihin ni Aikeho sa kanya na dadalhin niya siya doon, masayang nagmadali si Kai para maghanda. Sa mismong sandaling yun, may tawag na dumating mula sa kanyang tagapag-alaga, na nagbibigay alam kay Aikeho na lumala ng matindi ang kalusugan ni Kai. Umakyat si Aikeho sa silid ni Kai. Tiningnan niya ito nang may nagniningning na mga mata. Naisip niya na baka isa lang itong ilusyon, ngunit hanggat nasa tabi niya ito, wala siyang pakialam. Bumalik si Midoriko sa berdeng silid. Sa matinding pagkakaiba sa kanyang kaibig-ibig at palakaibigang persona sa entablado, siya ngayon ay lubhang. Mayabang sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nagkasalubong muli si Midoriko at ang kanyang kalaban sa palikuran. Dahil wala na siyang ibang pagkakataon upang makita pa ito pagkatapos ng laban, nagtago siya doon para lang magpasalamat. 1 taon na ang nakalipas, halos sumuko na siya sa buhay. Siya ay maling naparatangan sa trabaho at pinilit magbitiw, ngunit ang ngiti ni Midoriko ang nagligtas sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng lakas upang manatiling positibo at maghanap ng bagong trabaho. Sa kanyang paningin, si Midoriko ay isang anghel. Sa harap ng kanyang taos-pusong mga salita, wala nang iba pang ipinakita si Midoriko kundi pagkasuklam at naghagis ng mga panlalait. Sa kanya, ang kanyang kalupitan ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabagabag. Kalaunan, dumalo si Midoriko sa isang interview. Nang matapos ito, muling nakasalubong ang kanyang kalaban. Sa pag-aakalang may nangyari sa kanya, iginiit niyang tumulong. Nang walang anumang sinabi, dinampot ni Midoriko ang kanyang bag at paulit-ulit itong ipinanghampas sa lalaki, na parabang inilalabas ang lahat ng kanyang stress at pagkabigo. Matapos itong tiisin ng matagal, sa wakas ay nawalan siya ng pasensya at gumanti kay Midoriko. Ang apoy ay nagliyab na parang flamberge. Lubhang sugatan matapos ang pagkatalo nito kay Zushuin, desperado itong naghahanap ng bagong punong abala ng ito. Nakita si Midoriko na inaatake. Lumipad ito patungo sa kanya at sinamantala ang pagkakataon para hikayatin siyang hawakan ito. Hinawakan ni Midoriko ang flamberge at pinahinto ang lalaki. Tuwang-tuwa si Kei nang dalhin siya ni Aikeho sa tabing lawat. Sa isang sandali, naramdaman niya na tila siya'y nagbalik sa kanyang kabataan, ngunit panandalian lamang ang kagalakan. Nang makita ni Kei ang sarili niyang refleksyon sa tubig, isang biglaang alo ng sakit ang damaloy sa kanya. Nais siyang dalhin ni Aikeho sa ospital, ngunit nagmakaawa siya na ihatid na lang siya pauwi. Sa ilalim ng kontrol ng flamberge, tuwang-tuwang nagdulot ng malaking pinsala si Midoriko sa isang buong blok ng syudad. Sinubukan ni Guy na sumugod at pigilan siya, ngunit nasunog ng apoy mula sa espada. Noon lang kinontrol ni Shiryu si Guy at inilunsad ang pag-atake kay Midoriko. Nakita ng Shoshidai ang paglitaw ng flamberge ngunit hindi nila maabot si Aikeho, na labis nilang ikinabalisa. Sa panahong ito, naiuwi na ni Aikeho si Kei. Sa kanyang kahilingan, binuksan niya ang kahoy na aparador sa silid nito.
Sa loob nakasabit ang isang magandang damit pangkasal. Matagal na itong inihanda ni Kay, naghihintay na mag-propose si Aikiho. Agad lumuhad si Aikiho sa harapan niya, humingi ng paumanhin sa matagal na paghihintay, at nagtanong para sa kanyang kamay. Matapos ang lahat ng taon ng paghihintay, sa wakas ay nasuot ni Kay ang damit pangkasal na inihanda niya. Ngunit ngayon, papalapit na ang kanyang buhay sa katapusan. Bagaman hindi kailanman naunawaan ni Kay kung bakit nawawala si Aikiho sa mahabang panahon nang hindi tumatanda kahit isang araw, hindi niya kailanman pinagsisihan ang pagmamahal dito. Hinalikan ni Aikiho ang kanyang labi, at payapang yumao si Kay, balot ng kaligayahan. Tanging matapos lamang gugulin ang mga huling sandali kasama ang babaeng minamahal niya ay saka nakipag-ugnayan si Aikiho kay Shoshidai upang ipagpatuloy ang labanan. Sa labas, sina Midoriko at Guy ay puspusan pa ring naglalaban, at tila si Guy ay natatalo. Habang si Midoriko ay malapit nang magbigay ng pangwakas na atake, ginantihan siya ni Aikiho. Magkasama silang bumalik sa punong tanggapan. Tahimik silang pareho sa buong daan, bawat isa ay may dalang pribadong kalungkutan na ayaw nilang sabihin ng malakas. Si Yasuko ay komportableng nakahiga sa kanyang yate, nagbibilad sa araw, nang mapansin niyang kulang ng dahon ng ginto ang kanyang baso ng tubig at nagalit ng husto kay Billy. Nag-alok si Billy na maghanda ng sariwang inumin, ngunit sa halip ay hiniling ni Yasuko na pairan siya ng sunscreen. Sila ay nasa isang ekspedisyon upang hanapin ang kayamanan ng piratang si Frola. Hindi nagtagal, isang maninisid ang lumitaw upang ipaalam na may natagpo ang kayamanan sa ilalim ng dagat. Magkasama nilang hinayla ang isang kahoy na kaban papunta sa kubyerta, ngunit nang buksan nila ito, tanging champagne lamang ang nakita nila sa loob. Nagalit si Yasuko at sumigaw, galit na galit dahil gumastos siya ng malaking halaga para umarkila ng kilalang grupo ng mga mangangaso ng kayamanan para lamang sa ganoong nakakadismayang resulta. Sa isang hair salon, masasabi ng master stylist na si Issei sa pamamagitan lamang ng paghipo sa buhok ng isang kliyente na ang buhay nito ay magulo. Habang nagugupit, pinagsabihan niya ito ng walang tigil dahil sa labis na pinsalang ginawa nito sa kanyang buhok. Ngunit ang kliyente ay hindi man lang nagalit at pinakiusapan pa siyang ipagpatuloy. Sa huli, lumabas siya na may ayos ng buhok na labis niyang nagustuhan. Nang gabing yun, nagtipon ang mga tripulante sa barko upang kumain, uminom, at magbahagi ng kanilang mga pangarap kung ano ang gagawin nila kapag natagpuan na ang kayamanan. Tanging ang propesor lang ang walang interes sa pera. Ang tanging nais niya ay masilayan ang hammer gallon. Ito ay isang maalamat na sandata na dating ginamit ng piratang si Frola, at ang pag-iral nito ay nagsimula pa noong sinaunang Gresya. Noong mga panahong yun, ginaganap ang mga paligsahan 2 beses sa isang taon sa ilalim ng pagbabantay ng hari. Ang mananalo ay gagantimpalaan ng malaking karangalan at kayamanan. Maraming kabalyero ang nagsapanganib ng kanilang buhay para makipagkumpetensya. Sa paglipas ng panahon, isang bulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga kabalyero. Ang kampyon ng paligsahan ay laging may dalang isa sa mga espada ni Galan. Si Galan ay isang panday mula sa isang maliit na nayon na nakagawa ng maraming tanyag na talam. Isang araw, isang kabalyero ang dumating upang bisitahin si Galan. Nanalo siya sa paligsahan gamit ang espada ni Galan, at natural, inasahan ni Galan ang kanyang bahagi ng gantimpala. Sa halip, ayaw ng kabalyero na sino man ang gumamit muli ng mga sandata ni Galan, kaya siya pinatay ang panday. Yakap-yakap ng anak ni Galan ang katawan ng kanyang ama at umiyak sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos ay narinig ng bata ang martilyo ng kanyang ama na tumatawag sa kanya. Sinunod ng anak ang tawag ng martilyo, kinuha ito, at pumasok sa paligsahan. Nakipaglaban siya sa mismong kabalyero na pumaslang sa kanyang ama. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagbasag sa bawat isa sa mga espada ng kanyang kalaban. Ngunit ang hari, sa takot sa napakalaking kapangyarihan ng martilyo, ay nilason ang bata sa piging ng tagumpay. Ang martilyo ay nadungisan ng lason mula noon. Napasa kamay ito ng hari, ngunit ang pamilya ng hari ay di nagtagal ay nalipol. May ilang naghinuha na nilason ng martilyo ang isip ng hari, pinababaliw siya hanggang sa nagpakitil siya ng buhay sa sariling sambahayan. Lahat ay natakot sa kwentong ito. Tanging si Yasuko lang ang nagbaliwala sa martilyo bilang lumang bakal. Ang tanging niyang ambisyon ay makahanap ng ginto at pilak upang makapamuhay ng madali at marangya.
5 beses nang ikinasal si Yasuko at bawat isa sa kanyang mga asawa ay namatay. Ang kayaman ng kanyang minana ay halos naubos na, kaya ipinusta niya ang lahat sa pangangaso ng kayamanan na ito. Bukod sa kanyang pagiging sikat na hairstylist, si Issei ay nagtatrabaho rin bilang litratista para sa isang magazine. Dahil kay Issei, naging matagumpay ang issue nila noong nakaraang buwan, doble ang benta. Ang dahilan kung bakit pinili ni Issei ang hairstyling bilang propesyon ay naghahanap siya ng pinakamagandang buhok sa mundo, at kapag nakita niya ang taong mayroon nito, wawakasan ni Issei ang kanyang buhay sa sarili niyang mga kamay. Mga taon na ang nakalipas, ang buong pamilya niya ay nasawi sa kamay ng isang babaeng may napakagandang buhok, at hindi niya ito nakalimutan kailanman. Kinabukasan, natagpuan ni Dick ang kayamanan. Sunod-sunod na kaba ng ginto, pilak, at alahas ang inihakot sa barko. Dahil sa hammer galon na binanggit ng propesor na wala sa kahit saan, siya ay tiyak na naruroon yun sa tubig na ito. Tumayo si Yasuko para hanapin si Dick, ngunit natuklasan niyang patay na pala ito. Nang araw na yon, bumisita si Arnie sa sala ni Issei para magpaayos ng buhok. Sa sandaling nahawakan ni Issei ang buhok niya, alam na niya. Ito ang babaeng kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Sumidhi ang puot sa loob niya na parang malaking alon, at wala na siyang ibang hinangad kundi ang kitilin agad ang kanyang buhay. Ngunit sa panlabas ay patuloy siyang ngumiti na parang walang nangyayari. Ipinagpatuloy ni Issei ang kanyang trabaho. Samantala, sinabi ni Arnie sa kanya na matatanggap niya sa lalong madaling panahon ang isang maalamat na espada na tinatawag na Nivstigma. Ito ay isang talim na tahanan ng isang espiritu ng nyebe. Ang pinagmulan nito ay matagal ng panahon, noong 2 kabataang lalaki mula sa kanayunan ang umibig sa isang magandang espiritu ng nyebe. Naglaban ang dalawa para sa kanyang pagmamahal. Ang natalo ay humawak sa espiritu ng nyebe at ibinulong ang kanyang mga huling salita. Nais niya na sa kamatayan, ay kukunin siya nito sa mga bisig. Upang matupad ang kanyang hiling, lumapag ang espiritu sa lupa sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit sa sandaling yon, binali niya ang isa sa kanyang sariling tadyang at ipinasok ito sa dibdib nito. Mas nanaisin pa niyang patayin ito kaysa hayaang makuha ito ng iba. Ang buto na kumitil sa buhay ng espiritu ng nyebe ay naging ang uhaw sa dugong espada ng demonyo na Nivstigma. Sa oras na matapos ni Arnie ang kanyang kwento, natapos na rin ni Issei ang pag-aayos ng kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Dick ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng nasa barko. Nagsimula silang maghinalaan ang isa't isa. Nang mapansin nilang nawawala si Professor, nagkahiwalay sila upang hanapin siya. Pagdating ni Yasuko, 2 pang tao ang napatay. Lumitaw si Professor mula sa likuran at pinigilan siya sa leeg. Gusto niyang solohin ang kayamanan. Si Billy ay gumapang mula sa likuran at tinamaan si Professor ng matinding pinsala, na ikinamatay niya. Akala ni Yasuko ay naligtas na siya. Ngunit may masamang balak din si Billy laban sa kanya para masolo ang kayamanan. Matapos ang matinding pakikibaka, nahulog si Yasuko sa dagat. Sa sandaling yon, nag-alab sa kanya ang kagustuhang mabuhay. Lumitaw ang hammer galon at inialay ang sarili sa kanya, nangangakong magbibigay ng napakalaking kapangyarihan kung tatanggapin niya ito. Matapos umalis sa salon, palihim na sinundan ni Issei si Arnie sa isang makipot na eskinita. Iginiit niya na malaman kung bakit nito pinatay si Sunny, ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit si Arnie ay pumatay ng walang dahilan. Ipinanganak siyang sandata. Naglabas si Issei ng baril na inihanda niya at agad na ipinutok kay Arnie, ngunit agad gumaling ang mga sugat niya. Sinabi ni Arnie kay Issei na may 2 sandata sa kanyang katawan, at ibibigay niya ang isa rito. Napaatras si Issei sa takot, walang tigil niyang pinaputukan hanggang maubos ang bala ng kanyang baril. Ngunit walang anumang epekto ang mga putok. Kinuha niya ang espada ng demonyo na Nivstigma at hinayaan itong umanib sa katawan ni Issei. Dahil wala ng kapitan sa barko, ang barko ni Yasuko ay palutang-lutang sa dagat ng walang direksyon. Swerte si Billy at nakakita siya ng isa pang sasakyang dagat na dumadaan at naglabas ng signal na usok upang humingi ng saklolo. Sa mismong sandaling yon, si Yasuko ay lumundag mula sa tubig at sumampas sa kubyerta. Ang martilyo galon ay mahigpit na hawak niya sa kamay. Hindi maitago ni Billy ang kanyang takot. Bumalik si Issei sa salon at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay ng labis na hindi niya makontrol. Ang susunod niyang kliyente ay walang iba kundi si Yasuko.
Matagal na panahon na ang nakalipas, sa isang nayon malapit sa dagat Mediteraneo, mayroong naninirahan na isang binata na nagngangalang Kanata. Siya ay anak ng isang amang tao at inang diwata, na nagkaloob sa kanya ng kaalaman at lakas na higit pa sa karaniwang mga mortal. Nang maging 18 anyos si Kanata, ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang halberd, isang sinaunang sandata ng ang kaharian ng mga engkanto. Kapag ginamit para sa katarungan, bibigyan nito ang gumagamit ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit kung gagamitin para sa kasamaan, ang gumamit ay magdurusa ng kakilakilabot na kapahamakan. Nagpunta si Kanata sa larangan ng digmaan at ginamit ang halberd sa ngalan ng katarungan, upang protektahan ang kanyang nayon. Mag-isa niyang tinalo ang daan-daang kaaway at ipinagbunyi bilang isang bayani. Ngunit nang siya ay bumalik sa bahay, nadiskubre ni Kanata na ang kanyang minamahal na si Sarah ay nagpakasal sa isang batang doktor sa kanyang pagkawala. Dahil sa pagtataksil, nilamon siya ng matinding selos, hinanap ang mag-asawa, at tinapos ang kanilang buhay gamit ang halberd. Mula noon, nagkulay dugo ang halberd at nagsimulang sumalakay sa inosenteng tao. Sa ilalim ng kontrol ng sandata, pumatay si Kanata sa mga taga-nayon at pinatay pa maging ang sarili niyang mga magulang. Sa huli, namatay si Kanata sa pagod, ngunit ipinagpatuloy ng halberd ang pagpatay nito. Matapos isalaysay ang kwento ng halberd, inutusan ni Keoka sina Marquez at Mickey na bawiin ang sandata para sa organisasyon. Ang target nila sa pagkakataong ito ay ang Sequoia Real Estate Conglomerate. Kaitatanggap lang ng impormasyon ng Shoshidai na nakuha ng CEO na si Sequoia Shantero ang halberd, dahil kasalukuyan siyang may sakit at nangangailangan ng kalihim upang alagaan siya. Nakapasok si Ahente Horia Mina sa kumpanya sa pagpapanggap bilang kanyang personal na kalihim. Sa panig ni Aikeho, dahil matagal na siyang hindi nakakalabas sa mundo, patuloy niyang nilalasap ang bawat sandali. Kapag nakapasok na siya sa hibernation pod, hindi masabi kung kailan siya muling gising. Pinayuhan ni Aikeho si Guy na kung mayroon siyang anumang plano, dapat niya itong isakatuparan ngayon. Sinabihan niya si Guy na tingnan ang paligid, dahil maaaring iba na ang tanawin na ito pagbalik niya. Ang mga chrysalis hosts ay kailangang laging mag-hibernate at hindi nila matatamasa ang buhay tulad ng iba, kaya ang tanging magagawa nila ay itanim sa kanilang alaala ang nakita nila sa sandaling ito. Ganoon nila pinatunayan ang kanilang pag-iral sa mundong ito, na sila ay totoo at hindi lamang mga ilusyon. Tinanong ni Aikeho si Guy kung ano ang hinahanap nito sa buhay. Balik sa konglomerato, nang muling makita ni Mickey si Mina, hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan siya ng buong damdamin. Salamat kay Mina, nalaman nilang may executive floor sa ilalim ng basement. Ang halberd ay nakatago sa isang safe doon. Ang mga ventilation duct na papunta roon ay konektado sa men's restroom sa basement. Inihanda ni Mina doon para kay Mickey ang isang elevator keycard, isang floor map, at ang password ng safe. Bago umalis, pinaalalahanan niya siyang mag-ingat dahil napakahigpit ng seguridad sa gusali. Gamit ang keycard, bumaba sila gamit ang elevator patungo sa basement. Ang espada ni Marquez na Azoth ay taglay ang selyo ng Diablo ni Paracelsus. Ginamit niya ang kapangyarihan nito upang balutin silang dalawa sa dilim, na ginagawang hindi sila nakikita ng mga security camera. Nakarating sila sa safe nang walang anumang insidente, ngunit sa loob ng safe ay may isa pang safe, at wala si Mina ng password para dito. Lumapit si Marquez upang tingnan ng mas malapitan at agad siyang tinamaan ng isang retinal scan na nag-trigger ng alarm para sa pagkabigo ng autorisasyon. Nagsimulang mapuno ng gas ang silid. Hinambalos ni Marquez ang panloob na kaha de hierro gamit ang Azoth, ngunit hindi ito nabuksan. Ang tanging magagawa lamang nila ay maghintay kay Mina na mahanap ang password. Habang hinahanap ni Mina ang code, dumating si Sequoia. Nagpanggap siyang check ang kanyang gamot, ngunit nakita niya ang totoong intensyon nito. Doon lang napagtanto ni Mina na alam pala ni Sequoia ang kanyang plano mula pa sa simula at ang sibat ay hindi kailanman nasa kaha de hierro. Mabilis niyang ipinarating ang balita kay Mickey. Hinugot ni Sequoia ang sibat upang parusahan ang traidor na si Mina. Mabilis ding dumating ang kanyang mga gwardya sa silid ng kaha de hierro, ngunit wala na sina Mickey at Marquez. Nagmadali ang dalawa patungo sa lokasyon ni Mina upang iligtas siya. Tinamaan si Mickey ng matinding tama na para kay Mina at malubhang na sugatan.
Sinamantala ni Marquez ang pagkakataon habang nakatuon ang pansin ni Sekiya kay Miki, at sinugod at pinatumba niya ito mula sa likuran. Nang namatay ang may hawak nito, agad na kumapit ang kampilan kay Miki, na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Dahil mayroong namatay, kailangan nilang umalis bago dumating ang pulis. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Miki, at matagumpay nilang nabawi ang kampilan. Ngunit hindi nagmamadali si Miki na bumalik sa Shashadi. Nais niyang namnamin ang panahong nasa labas siya kasama si Mina. Pagbalik nila, wala sa kanilang nakakaalam kung kailan sila magkikita muli. Naunawaan ito ni Marquez, kaya tahimik niya silang iniwan. Nag-aalala pa rin si Mina sa kalagayan ni Miki, dahil nasa loob na ng kanyang katawan ang dalawang espada. Ngunit nanatiling tiwala si Miki sa kanyang sariling lakas. Sa totoo lang, ang dalawang espada sa loob niya ay patuloy na nag-uudyok sa kanya na pumatay. Pero sa ngayon, kayang-kaya pa rin silang kontrolin ni Miki. Dinala ni Miki si Mina sa isang parke, at buong araw silang nagsaya ng husto. Ito ang kanilang kauna-unahang pamamasyal na magkasama sa labas ng mga pader ng base. Habang sila ay naghahalikan, bumalik ang mga boses sa isip ni Miki. Naramdaman niyang nawawalan siya ng kontrol at sinabihan si Mina na tumakbo. Si Kaioka, nakikita ang sitwasyon na lumalala, ay nakipag-ugnayan kay Ikiho para asikasuhin ito. Ayaw saktan ni Miki si Mina, kaya ginamit niya ang huling piraso ng kanyang katinoan para tumakas. Ngunit hinabol siya ni Mina dahil sa pag-aalala. Noon, tuluyan ang nawalan ng kontrol si Miki at sumugod kay Mina. Sinubukan siyang pigilan ni Marquez. Dumating din si Ikiho at ginamit ang chakram para makuha ang atensyon ni Miki sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang harapin si Miki, napagtanto ni Ikiho na hindi pa ito lubusang nagbabago bilang isang busoma. Ngunit matindi pa rin ang sitwasyon. Si Shuryo ay nanginginig ng walang tigil, sabik na makasali sa laban. Sinira ni Miki ang singsing na chakram ni Ikiho. Wala nang ibang pagpipilian si Gai kundi ang sumabak sa laban. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Ikiho ang kanyang sariling katawan upang ipagsanggalang si Gai mula sa isang hampas. Tinawag ni Mina ang pangalan ni Miki sa matinding pag-aalala, nagmamakaawa siyang gumising at huminto. Habang nagpupumiglas ang isip ni Miki laban sa dalawang espada para sa kontrol, sumugod si Gai at tinamaan ang balikat ni Miki ng kanyang talam. Dahil sa sakit, bumagsak si Miki sa lupa, at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Ibinabalik siya agad sa base para suriin, bagamat napigilan nilang maging busoma si Miki sa pagkakataong ito. Sa pagkakaroon ng dalawang Alma Core, nangangahulugang maaari siyang magbagong anyo anumang oras, at hindi na magiging sapat ang hibernation. Ang pinakamainam na hakbang ngayon ay alisin ang mga armas na nasa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Nang magkamalay si Mina, sinabi niya kay Miki na magiging maayos ang lahat kung magpapatuloy siya sa hibernation. Nagdulot ng saya ang kanyang mga salita kay Miki, ngunit labis pa rin siyang nakukonsensya dahil muntik niya itong masaktan. Bago bumalik sa hibernation, ikinwento ni Miki kay Mina ang isang panaginip niya. Nangangarap siyang mamuhay ng ordinaryo kasama ang dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Bibili siya ng isang maliit at komportableng bahay at magkakaroon ng aso. Minsan, uuwi siyang lasing at haharapin ang kaibig-ibig na galit ng kanyang asawa. Tinipon ni Miki ang bawat butil ng tapang na mayroon siya at nag-propose kay Mina. Habang lumulubog sa pagtulog ang pod ni Marquez, isang ulap ng pulang usok ang sumabog sa loob ng pod ni Miki, na nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Pinanood ni Mina ang lahat ng pangyayari mula sa likod ng screen, ngunit walang bakas ng kalungkutan ang namalas sa kanyang mukha. Nang gabing yun, sa loob ng kanyang mansyon, narinig muli ni Shin na umiiyak si Shiryu. Lumakas ng lumakas ang pagtangis nito. Narinig na ni Shin dati na mayroong mas mahinang katapat si Shiryu, kaya ipinalagay niyang ito ay nagluluksa at naghahanap ng kanyang kauri. Habang nag-aalmusal kinabukasan, isang bisita ang dumating upang talakayin ang pagtatayo ng isang ampunan kay Shin. Natagpuan ng lalaki ang isang malaking gusaling ibinebenta. Ito ay dating isang elementarya at ngayoy inabandona na. Ito ay isang maganda at maluwag na lugar na napapalibutan ng kalikasan, at naniniwala ang bisita na magiging perpekto ito para sa isang ampunan. Napakaganda ng ideya para kay Shin at sumang-ayon siyang mamuhunan. Nang maglaon, isa pang tao ang lumapit kay Shin na nagmumungkahi ng isang nursing home, ngunit ang lugar na nais nila ay
Sa parehong lokasyon, pinili ng unang bisita para sa ampunan. Nang gabing yun, nakatayo si Sayaka at nakatitig sa lugar kung saan dating pinananatili si Shiryu, iniisip si Guy. Magkasama sila mula pagkabata, at ang biglaang paglisan nito ay isang bagay na hindi pa rin niya matanggap. Sinabi ni Amon kay Sayaka na dapat niyang intindihin, dahil ginagabayan si Guy ng kapalaran na itinakda ni Shiryu para sa kanya. Sinusubukan ni Guy na mamuhay bilang espada, at tinulungan siya ni Amon sa landas na iyon. Ngunit hindi maintindihan ni Sayaka kung paano posibleng mamuhay bilang espada ang isang normal na tao. Umalis siya sa silid na lumuluha. Si Amon ay tumayo ng mag-isa sa katahimikan. Ang tadhana ng espada mula sa sandali ng kapanganakan nito ay ang pumatay. Ngunit sa pamamagitan ng sakuban, maaari nitong piliin ang sarili nitong kapalaran. Ngayon, si Guy ay isang espada na walang sakuban, at ang kanyang pagkatao ang siyang sakuban na iyon. Maaari pa rin niyang piliin ang sarili niyang landas. Gustong-gusto ni Amon na makita kung anong tadhana ang pipiliin ng bata. Lumabas si Sayaka at tumingala sa buwan. Pinaniniwalaan niyang siya lang ang nag-iisang tao na tunay na nakauunawa kung sino talaga si Guy. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung si Guy ay siya pa rin. Siya pa rin ang batang minsang nagligtas sa kanya noong sila'y maliliit pa. Bumalik ang isip niya sa panahong yun. Nang araw na tumakas si Guy, hinabol siya ni Sayaka at nakaharap sa isang ligaw na lobo. Agad na bumalik si Guy at tumayo sa harap niya, pinuprotektahan siya kahit pa nasugatan ng lobo ang kanyang braso. Pagkatapos, magkasama silang umuwi. Alam ni Sayaka na sa mismong sandaling iyon, nakatingin din si Guy sa iisang buwan, at si Guy ay nakaupo ng mag-isa, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Lumapit si Ikiho para kausapin siya. Ipinaliwanag niya kay Guy na ang kawalan ng dapat protektahan at wala ni isang mahalin ay nangangahulugang hindi niya kayang protektahan maging ang sarili niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya mahina. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Shin upang inspeksyunin ang iminungkahing lugar, ngunit hindi mapigilan ng dalawang nagmungkahi ng proyekto ang pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat maging hitsura ng lugar. Tumingin-tingin si Shin sa paligid ng ilang sandali. Pagkatapos ay may isang ideyang pumasok sa kanyang isip, pagsamahin ang ampunan at ang tahanan ng mga matatanda. Sa ganoong paraan, maaaring alagaan ng mga matatanda ang mga bata na parang sarili nilang mga apo. Inakala ng lahat na napakatalino ng ideya at pumayag na magtulungan. Matapos umalis si Guy, nanatiling balisa at malungkot si Sayaka sa paaralan. Inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bagong bukas na pastry shop upang gaman ang kanyang loob. Masayang pumayag si Sayaka. Sa dambana, nakipagkita si Kaisetsu kay Kazuma, isang miyembro ng organisasyong gabay. Dumating si Kazuma upang humingi ng paumanhin para sa kaguluhang idinulot ni Soen. Walang hinanakit si Kaisetsu at binigyan pa nga si Soen ng marangal na libing. Pinagtanto ng insidente sa gabay na marami pa silang kailangang matutunan. Ang Busoma na nakipaglaban kay Guy ay naglaho rin matapos ang kanilang pagtatagpo. Dahil parehong may layuning sirain ng Busoma ang Shoshidai at gabay, iminungkahi ni Kaisetsu. Nagkakaisa ang dalawang panig. Ang pinagkaiba nila ay ang gabay ay lumalaban ng walang armas, umaasa lamang sa kanilang katawan na kaloob ng mga Diyos. Ngunit hindi lahat ay maaaring maging tulad ni Hamiko, kaya kailangan pa rin nilang sanayin ang kanilang sarili araw-araw. Naniniwala ang organisasyong gabay na ang mga armas ay nilikha para sa pagpatay, at ang mga humahawak nito ay kapwa kasuklam-suklam. Nagluto si Guy ng simpleng pagkain at nanatili sa lugar ng konstruksyon kasama si Aikeho. Gusto niyang malaman kung bakit ayaw ni Aikeho bumalik sa Shoshidai ngunit nanatili pa ring miyembro. Ang sagot ay simple, upang mabuhay, ang mga host ng Chrysalis ay tiyak na magiging Busoma. Ang hibernation sa Shoshidai ay maaaring magpaantala sa kapalaran na iyon. Natakot si Aikeho na maging Busoma dahil ibig sabihin nito ang ganap na pagkawala ng kanyang sarili, ngunit hindi maintindihan ni Guy kung bakit kailangan pang kumapit ng ganoon katindi sa sarili. Kaya ikinwento ni Aikeho sa kanya ang isang kwento mula sa matagal ng panahon. Noon, si Aikeho ay isang sundalo na lumalaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Isang granada ang inihagis sa kanila nang walang babala, na ikinamatay ng karamihan sa kanila. Malubhang nasugatan din si Aikeho. Bago siya mawala ng malay, nakita niya ang kalaban na sumusugod papalapit sa kanila.
Doon lumitaw ang chakram at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan nito. Naghilom ang kanyang mga sugat at bumangon si Aikeho at nilupig ang bawat kalaban ng mag-isa. Ngunit nang lumingon siya, handa na ring saktan ang sarili niyang mga kasama, isang litrato nila ni Kay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang pagkakita rito ay nagpaalala sa kanya sa babaeng mahal niya at nagpabalik sa kanya sa katinoan. Sinabi ni Aikeho kay Guy na huwag hayaang gamitin siya ng sandata, kundi hawakan ito para sa taong mahal niya, ang taong nais niyang protektahan. Kung wala yon, siya ay magiging mahina. Pumunta si Sayaka sa pastry shop kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi pa rin siya makakita ng anumang kasiyahan. Pagkatapos magpaalam sa kanila, nakasalubong niya si Shin. Tumutulong siya sa pangungulekta ng mga pirma para sa isang petisyon. Nanganganib na give-in ng Izumi Park upang gawing apartment complex, ngunit ito ay isang luntiang espasyo na mahal ng mga residente doon. Tumanggi si Shin na mawala ang ganoong kagandang oasis at sumaklolo upang tumulong. Masayang pumirma si Sayaka. Ilang sandali pagkatapos, isang grupo ng mga kalalakihan ang hamarang sa kanyang dadaanan. Lumapit si Shin upang kausapin sila ngunit siya ay lubhang nasaktan. Nang magkamalay siya, nasa tabi niya si Sayaka. Nang makaalis ang mga kalalakihan, ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Midoriko. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali nila, dahil hindi na nila masisilayan ang pagsikat ng araw. Lumapit si Midoriko kina Sayaka at Shin, nagkunwari na wala siyang naaalala, at kumilos para salakayin sila. Sa kabutihang palad, dumating si Guy sa tamang oras para harangin siya. Nakilala ni Shin kung ano ang nasa braso ni Guy. Ito si Shiryu. Habang hinahanap si Guy, nakasalubong ni Aikeho si Zolchuin, ngunit wala itong balak lumaban at mabilis na umalis. Isang bigla ang kirotang damaloy kay Aikeho. Tila ang chakram na nasa loob niya ay nagsisimulang magbago. Matapos ang isang maikling laban kay Guy, napagtanto ni Midoriko na hindi siya katapat nito at tumakas. Nakita ni Sayaka na sugatan si Guy at nais niya itong iuwi, ngunit tumanggi si Guy dahil wala na siyang tahanang mauuwian. Malamig niyang sinabi kay Sayaka na umalis sa daan at iwanan siya. Ang tanging nagawa ni Sayaka ay panoorin ang papalayo niyang silweta sa gitna ng kanyang mga luha. Kinabukasan, sinalubong ng klase ni Sayaka ang isang bagong mag-aaral na lumipat. Sa kanyang pagtataka, si Shin ito. Matapos ang pagkamatay ni Miki, binago ni Shashidai ang itsura ni Mina at nagtanim ng mga alaala ni Marquez upang magpanggap siya bilang dating kasintahan nito. Ngayon ay kilala siya bilang si Takagi Aya, na inatas ang subaybayan si Marquez. Pagkatapos ay ginayang si Marquez para sa isang regular na pagsusuri. Ginamit ito ni Shashidai bilang pagkakataon para makilala ni Marquez si Aya. Sa sandaling masilayan siya ni Marquez, ipinapaalala niya kay Marquez si Erika. Nagpakilala si Aya bilang tagapayo ni Marquez at ipinaliwanag na siya ang magiging responsable sa pagsubaybay sa kanya mula ngayon. Bahagyang nahiya si Marquez sa pagiging malapit kay Aya. Nagsimula siya sa ilang simpleng tanong para masira ang katahimikan. Kahit nagsinungaling siya kay Marquez, sinabi niyang nasa hibernation pa rin si Miki para mapanatag ang kanyang loob. Nagtiwala si Marquez sa kanya at binuksan ang kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang sandata ay maaaring magpabago sa isang tao sa ganoong nakakatakot na paraan. Naramdaman ni Marquez ang matinding takot nang isipin niya ang posibilidad na siya mismo ay magiging isang busoma balang araw. Nanatiling malapit si Aya, nagpapakita ng pag-unawa at nag-aalok ng kapanatagan. Ngunit natatakot pa rin si Marquez na siya ay magiging halimaw. Yinakap siya ni Aya upang pakalmeyin ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang kilos ay magkapareho sa ginawa ni Erika matapos ang aksidente ni Marquez. Dahil dito, napagkamalan muli ni Marquez si Aya bilang si Erika, at yun, syempre, ang eksaktong kanyang nilalayon. Sa daan pabalik sa Shashidai, maraming sinabi si Ekiho kay Guy. Ang mga host ng Chrysalis ay hindi naiiba sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Walang gamot ang makakapigil dito. Ang naghihintay sa kanila sa huli ay hindi lamang kamatayan, kundi ang tuluyang lamunin ng likas na ugali ng sandata at lubusang mawala ang kanilang sarili. Sa buong mundo, maraming sandata na kilala bilang Sage Alma ang nagmamanipula sa mga tao. Taglay ng Shiryu ni Guy ang pambihirang kakayahang magkristal. Umiiral ang Shashidai upang tipunin at ingatan ang Sage Alma mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Ito ay isang pasilidad kung saan ang mga host ng Chrysalis ay maaaring mamuhay ng hiwalay at pag-aralan bago ang kanilang. Nagkaroon ng ganap na kontrol ang mga sandata. Narito sila upang maghibernasyon. Samantala, ipagpapatuloy ng Shashidai ang pananaliksik nito para sa isang lunas. Magtatagal ang hibernation hanggang sa maperpekto ang lunas na yun. Sa paaralan, nakakuha ng atensyon si Shin mula sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakayahang magsalita ng maraming wika, ngunit dahil din sa katangiang yun ay naging puntirya siya ng mga nambo-bully sa paaralan. Bagamat natatakot, sumulong si Sayaka at sumigaw para sa isang guro, na nagtipo ng pulutong ng mga estudyante sa paligid nila. Dahil dito, natakot ang mga nambo-bully at umurong. Pagkatapos, nag-usap sina Sayaka at Shin. Nang magtanong si Shin tungkol sa taong nagligtas sa kanila kamakailan, sinabi sa kanya ni Sayaka na ito ay isang itinuturing niyang nakababatang kapatid, isang batang nagngangalang Guy. Sa punong tanggapan, galit na galit si Kyoka kay Aikiho nang bumalik sila ni Guy. Matapos tapusin ang kanyang misyon, tumanggi siyang bumalik at binaliwala ang lahat ng kanyang mensahe. Matapos salubungin si Guy, inutusan ni Kyoka si Aikiho na bumalik kaagad sa kanyang hibernation pod, ngunit sa pagkakataong ito ay ayaw niyang bumalik. May natuklasan din si Aikiho. Si Kyoka ang anak ni Miura, isang taong nakilala niya minsan noong bata pa siya. Nais ni Aikiho na harapin si Miura ng personal, dahil nagkasama na sila sa trabaho noon. Kung hindi man, magbibigay ito ng pagkakataon sa kanya na bayaran ang utang niya kay Miura. Alam ni Aikiho na nais din ni Kyoka na iligtas ang kaluluwa ng kanyang ama. Humingi si Aikiho ng pahintulot na labanan si Zushuin, ngunit walang awtoridad si Kyoka upang pagbigyan ito. Habang papunta upang makipagkita sa mga nakakataas, naalala ni Kyoka ang araw na nawala ang kanyang ina. Alam niyang ayaw niyang mawala ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Nakipagkita si Kyoka sa pamunuan at inilahad ang isyong ibinangon ni Aikiho, ngunit itinuring nila itong hindi kailangan. Mahigit isang dekada na simula nang maging Zushuin si Miura at maraming Chrysalis hosts ang napasa kamay niya. Bagamat hindi pa inaanunsyo, nakumpleto na ng organisasyon ang pagbuo ng sandata laban sa Busoma at balak itong gamitin kay Zushuin. Tumanggi silang gamitin ang Prisma Fan, ang paggamot na maaaring magpabalik sa isang Busoma sa pagiging tao, kay Miura dahil dinungisan niya ang pamana ni Shoshidai. Walang nagawa si Kyoka kundi sumunod. Dinala ni Aikiho si Guy sa Alma Storage Vault. Alam niya na kung pipilitin niyang harapin si Zushuin, maaaring maging Busoma rin siya. Ngunit tanging isang Chrysalis lamang ang makakatalo sa isang Busoma. Upang magamit ang kapangyarihan ng sandata at manalo sa labanan, kailangan nilang makiisa sa Alma Core sa loob ng kanilang katawan. Habang mas matagal silang nakikiisa, mas mabilis silang magiging isang Busoma. Ang mga isinumang sandatang ito ay nananabik sa dugo at digmaan. Pinapaglaho nila ang pusong pantao sa katawan ng mga nagmamay-ari. Pagkaalis sa vault, nakasalubong nila sina Marquez at Aya. Si Marquez ay puspos ng pananampalataya na tutulungan sila ng Shoshidai na maging normal na tao muli. Pagkatapos ng klase sa araw na yon, nagpunta si Sayaka sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan dahil wala nang naghihintay sa kanya sa bahay. Nakita ito, kaya't sumali si Shin sa kaparehong club na sinalihan ni Sayaka. Habang ang iba ay gumuguhit ng plorera bilang paksa, si Shin naman ay si Sayaka ang iginuhit. Nagpatuloy ang Zushuin sa walang tigil nitong pananalasa. Ipinadala ang mabibigat na infantry upang labanan ito ngunit nawasak sila sa isang iglap. Pagkatapos ay ipinadala sa labanan ang mga bagong gawa na unit ng nakabaluting mekanisado. Nagtagumpay silang pigilin ang Zushuin. Ang isip ni Kyoka ay bumalik sa kanyang pagkabata, sa larawan ng kanyang banayad na ama na nagtuturo sa kanya maglaro ng piano. Minsan nang narinig ni Kyoka si Miura na magsalita tungkol kay Ikiho. Sinabi niya na si Ikiho ay tamad ngunit maaasahan, kaya ipinagkatiwala ni Kyoka ang kapalaran ng kanyang ama sa kanya. Isinama ni Ikiho si Guy. Pinanood ni Kyoka ang larawan ni Miura sa screen at naalala ang huling beses na nagpaalam ito bago umalis para sa isang misyon. Labis siyang nabalisa kaya hinabol niya ito at niyakap siya, nagmamakaawang mangako siyang babalik. Ngunit ngumiti lang si Miura, hinaplos ang kanyang ulo, at sumakay sa kotse. At pagkatapos yun, naging ganito na si Miura. Bagamat malakas ang mga unit ng makina, hindi nila kayang pigilan si Zushuin ng matagal.
Ngayon, magiging paghaharap ito sa pagitan ng dalawang matandang magkaibigan. Naalala ni Ikiho ang inuming minsan nilang pinagsaluhan at ipinangako kay Miura na muli silang magtataas ng baso ng magkasama sa kabilang buhay. Alam ni Ikiho na nauubos na ang kanyang oras, kaya bago harapin si Zoshuin, pinapangako niya kay Guy na kung sakaling maging Busoma siya, si Guy ang siyang tatalo sa kanya. Nangako si Guy. Nais ni Ikiho na makilala ni Guy ang sarili niyang kahinaan pagdating ng sandaling iyon. Habang kaharap si Miura, tinanong ni Ikiho kung ano ang labis na ikinatakot nito kaya't hinanap nito ang gayong kapangyarihan. Unang umatake si Zoshuin. Ginawa ni Ikiho ang lahat ng makakaya niya upang palayain si Miura. Matagal na panahon ang nakalipas, minsan ay pinag-usapan nila na kung dumating ang araw na mawala sa sarili si Miura, susuntukin siya ni Ikiho ng buong lakas. Hindi nila inakala na matutupad ang mga salitang iyon balang araw. Pinanood ni Kayoko ang labanan mula sa likod ng kanyang tabing, tahimik na ipinagdarasal na iligtas ni Ikiho ang kanyang ama. Pagkatapos umalis sa club, sinundan ni Shin si Sayaka upang ibigay sa kanya ang retrato na iginuhit niya. Hindi tinanggihan ni Sayaka ang regalo mula sa kanyang bagong kaibigan. Dumating ang mayordomo ni Shin upang sunduin siya maya-maya lang. Ang pagsalakay ni Zoshuin ay hindi hamupa. Isa-isa, ang mga singsing ng liwanag ni Ikiho ay nawasak. Sa isang pagkakataon, isa ang nakapagpigil kay Zoshuin. Nang handa na si Ikiho na magbigay ng pangwakas na dagok, isang alon ng sakit ang nagpaluhod sa kanya. Nakawala si Zoshuin at gumanti, sinugatan si Ikiho. Hiningi ni Zoshuin na iwaksin ni Ikiho ang kanyang bahay uod at lumaban ng buong lakas, ngunit tumanggi ito. Sumiklab si Guy sa labanan upang bigyan ng oras si Ikiho na makabawi. Mula sa itaas, pinanood ni Grims ang labanan ng may kasiyahan. Naghihintay si Ikiho ng perpektong pagkakataon upang magpakawala ng nakamamatay na atake. Nang dumating ang sandali, nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga singsing ng liwanag. Habang abala si Zoshuin sa pagsira sa mga ito, sumugod si Guy at sinugatan ito. Nagsimulang sumili ang pag-asa ng tagumpay. Inihagis ni Ikiho ang isang napakalaking singsing ng liwanag patungo kay Zoshuin. Kasabay nito ay sumugod din si Guy. Tila ba matatapos na ang labanang ito, ngunit hinarang ni Grim ang atake ni Guy. Agad na lumuhad si Zoshuin bilang paggalang. Binalot ng matinding pangamba si Kyoka sa pagdating ni Grim. Umurong si Zoshuin, naiwan sina Guy at Ikiho upang mag-isang harapin si Grim. Nadama ni Guy na ang matinding hanggang pumatay ni Grim ay nasa ibang antas kumpara sa Busoma na nakalaban nila dati. Bumalik si Kazuma sa base ni Gabay upang hanapin si Hamiko. Pumunta siya sa talon at iniulat ang pagkamatay ni Soen. Nadama ni Hamiko na napakahina pa niya. Nararamdaman din niya ang marahas na enerhiya ng isang labanan na sumisiklab sa malayo. Nilinis ni Hamiko ang sarili sa ilalim ng talon upang walang malademonyong karumihan ang makadungis sa kanya. Ipinaalala niya kay Kazuma na kailangan din itong mag-focus pa. Nang umuwi si Sayaka, binuksan niya ang retratong ibinigay sa kanya ni Shin. Napagtanto niya na ang babae sa pinta ay tila lubos na malungkot. Simula nang umalis si Guy, palagi na siyang ganito. Tinitigan niya ang litratong magkasama sila at nagtaka kung kailan sila muling magkikita. Kinilala ni Ikiho ang figura sa harapan niya bilang si Grim, ang Diyos ng kamatayan. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ni Ikiho. Inutusan ni Sayaka si Ikiho na umatras, alam niyang delikado si Grim. Bagamat gusto sanang sumunod ni Ikiho, wala na siyang lakas para makatakas. Gusto niyang lumaban mag-isa para makalayo si Guy, ngunit walang paraan para pumayag si Guy. Dito, kahit nasaksihan na ni Guy ang kapangyarihan ni Grim ng personal, handa pa rin siyang lumaban. Sinabi ni Grim kay Guy na malapit nang magwakas ang panahon ng sangkatauhan at sisikat ang panahon ng Busoma. Tatanggalin nila ang kanilang mga katawang tao at magiging mga arkitekto ng bagong mundo. At ngayon ang panahon para muling isilang ang Busoma. Hindi na matiis ni Guy na makarinig pa ng ibang salita at sumugod sa labanan. Hindi lang kayang tumayo ni Ikiho at panoorin si Guy na lumaban mag-isa. Pagkatapos ng klase, dumalo si Shin sa isang gala na nagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Charitable Foundation ng Matoba Group. Sa kanyang silid, tiningnan ni Sayaka ang kanilang litrato at nalaala ang lahat ng masasakit na sinabi ni Guy. Hindi niya maunawaan kung bakit siya nagsalita ng ganoon.
Ngunit hindi siya tumigil sa pag-asa na babalik siya. Umakyat si Shin sa entablado sa ngalan ng Mat-Oba Group. Ang kanyang talumpati ay tungkol sa karahasan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nababalutan nito. Kahit sa modernong panahon, digmaan at terorismo ay nakatago sa bawat sulok. Ito ay isang problema na kinababahalaan ng lahat. Nanawagan si Shin sa mga manunood na itakwil ang karahasan, na itabi ang kanilang mga sandata, at gawing isang realidad ang kapayapaan. Samantala, patuloy pa rin na lumalaban si Guy at Ikiho ng buong lakas. Pagod na pagod si Ikiho. Napuruhan siya ni Grims. Naitulak si Guy sa sukdulan kaya nagsimula siyang magbago sa isang busoma upang labanan si Grims. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit wala na siyang lakas. Hindi hahayaan ni Grims na matapos ang laban na ito hanggat hindi nagiging busoma si Guy at Ikiho. Kahit ilang beses siyang pinabagsak ni Grims, bumangon muli si Guy. Lalong lumalakas ang tukso ni Shiryu. Nakatulog si Sayaka, at nang magising siya, nakita niyang basag na basag ang kanilang nakaramang litrato. Sa sahig, isang damdamin ng pangamba ang bumalat sa kanya na may masamang nangyari kay Guy. Ginamit ni Ikiho ang kanyang mga singsing ng liwanag upang pigilan si Guy, ngunit wala itong silbi. Nakawala si Guy at, gamit ang kanyang talam, tinapos niya si Ikiho. Ang pagkamatay ni Ikiho ang nagbalik kay Guy sa kanyang orihinal na anyo, ngunit si Ikiho mismo ay tuluyang nilamon at naging isang busoma.